Anong ginawa ko kagabi? Nakipag-check-in ako sa isang estranghero at ibinigay ko ang aking pagkababae. Saan ka pupunta, aking reyna? Ang ligaya mo kagabi. Hindi ka man lang nagpapaliwanag at ngayon ay gusto mo nang umalis? Huwag kang magkamali. Teka, huwag kang lumapit. Hindi ba ang mga tulad niyo ay pera lang ang habol? Ito ang para sa iyo? Ipagpalagay na walang nangyari sa atin kagabi? Kalimutan mo ang nangyari kagabi at huwag na tayong magkita pa. Huwag kang magmadali umalis. May kaaway ka ba nitong mga nakaraang araw? Ano ba ang ibig mong sabihin? Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Teka, ano ang gagawin mo? Ito ay isang miniature. Bastardo. Eavesdropper. Ang inyong lingkod, si Shuangke, isa sa 4 na espiritu ng sekta ng Immortal, bumabati sa Haring Immortal. Pagbati sa pinuno ng Immortal. Hindi pa tapos ang pagsasanay ko? Bakit kayo pumunta sa akin sa oras na ito? Naguulat po ako, mahal na Haring Immortal, ang Jinjun Group ng sekta ay nagtayo ng sangay sa Haicheng. Ang inyong pamangkin, si Xuanwu, nais kayong anyayahan na maging CEO ng sangay. Nagtayo siya ng bangkete sa Zunsheng Group, inanyayahan ang iba't ibang personalidad na dumalo. Maraming taon akong nagsasanay. Kulang na lang ng kaunting pino ang aking puso para maging perpekto. Sa oras na iyon, lalakas ang aking kultibasyon. At tiyak na makapapasok ako sa kaharian ng Immortal Venerable. Isang maliit na sirang sangay. Bakit pa ninyo ako hahanapin? Sabihin mo kay Xuanwu. Hayaan siyang mag-ayos mag-isa. Opo, umalis na tayo. Natanggal ako sa huling trabaho ko. Paubos na rin ang pera ko. Hindi ko pwedeng galawin ang pondo ng sekta. Hindi gagamitin ng lalaki ang pera ng babaeng iyon. Maghahanap na lang ako ng bagong trabaho. Makinig kayong lahat. Ang personal na bodyguard na kailangan ni President Gu, ang unang kondisyon ay kailangan niyang maging napakagaling makipaglaban. Kayo, maglaban kayo ng dalawahan. Ang huling mananatili ay ang magwawagi. 100,000 buwan ng sahod. Simulan na ang laban. Ay, hindi na kailangan ng ganito kaabala. Hayaan mo na silang sabay-sabay. Ang laban ay magsisimula na. Ay, hindi na kailangan pang mag-abala. Hayaan mo na lang silang lumapit ng sabay-sabay. Bata, hinahamak mo ba kami? Kaming lahat ay mga king ng sundalo na kayang talunin ng 10. Ano ka ba? Ikaw na payatot na bata. Ay, sa paningin ko, wala kayong silbi. Walang hiya, sabay-sabay tayong sumugod. Paalisin muna natin ang batang naghahanap ng gulo na ito. Nagawa niyang sabay na patumbahin ang 2 king ng sundalo. Sino ka ba talaga? Isang aplikante lang. Napakahusay mo. Wala pa akong nakitang kasing galing mong lumaban dito sa Haicheng. Ay, hindi lang sa Haicheng. Sa buong mundo, wala nang mas magaling lumaban pa kaysa sa akin. Pwede na ba akong i-hire ngayon? Sige, pero gusto kong magtanong sa'yo. Ayos lang, magtanong ka lang ng malaya. Hindi ba siya ang babaeng nakasama ko kagabi? Hindi niya sana ako tanggalin dahil dito, ano? Matatapos na ang aking pagsubok. Ayaw kong matulog sa kalye. Bakit? Huwag kang kabahan. Isang simpleng tanong lang. Ang pinakamahalaga sa isang personal na bodyguard ay katapatan. Gusto kong malaman kung bakit ka umalis sa iyong nakaraang kumpanya? Noong ako ay nagtatrabaho bilang waiter sa Zunsheng. Sinuway ko ang isang mahalagang panauhin, kaya tinanggal ako ng amo. Medyo matapat ka. Sige, natanggap ka na. Ngayon, gampanan mo ang iyong tungkulin. Ihatid mo ako pabalik sa kumpanya. Masusunod. Sige na, wala ka nang gagawin dito. Lumabas ka na at magbantay. Kailangan ko pang magtrabaho. Iyon si CEO Gu. Mayroon pa akong pribadong bagay na gustong sabihin sa iyo. Anong pribadong bagay? Ito, ibinabalik ko sa iyo. Ano ang ibig sabihin nito? Ibinabalik ko ito sa iyo? Ano ang ibig sabihin nito?
Hindi ako ganoong klase ng tao. Hindi ko maaaring kunin ang perang ito. Ikaw ang lalaking iyon kagabi? Ay, ako nga. Okay lang, okay lang, okay lang. Kailangan kong kumalma, kailangan kong harapin ito ng maayos. Alam ko na ang tungkol doon. Ayos lang, lumabas ka muna. Boss Gu, hindi mo naman siguro ako sisibakin dahil dito, di ba? Huwag kang mag-alala. Hindi kita sisibakin dahil sa ganoong kaliit na bagay. Maliit na bagay ito? Ito ay malinaw na isang pribadong bagay sa pagitan nating dalawa. Manahimik ka. Talagang pinagsisisihan ko ang aking pagpapabaya matapos uminom. Pinagsisisihan kong lumabas at mag-check-in sa isang hotel kasama ka. Gusto ko sanang kalimutan ang bagay na ito, pero hindi ko inakala na magiging lapitin ka at naging personal kong bodyguard. Binabalaan kita ha, kapag muli mong binanggit ang bagay na ito, sisibakin kita agad. Paumanhin, Boss Gu. Hindi na ako magsasalita. Huwag mo naman akong sibakin. Kapag natapos ang tawag ko, tsaka kita didisiplinahin. Hello ma, ano po iyon? Siyempre, tungkol sa iyong kasal. Nag-book si Mr. Deng ng isang pribadong silid sa Zunsheng Hotel ngayong gabi. Dapat kang pumunta. Ma, wag mo na po kaming pilitin. Wala po akong interes kay Deng Lingyu. Nagbigay ang pamilya Deng ng napakaraming negosyo sa Gu Group. Kailangan mong pumunta, gusto mo man o hindi. Hello ma? Hindi po pwede. Kailangan kong humanap ng paraan para tuluyan ng tapusin ang bagay na ito tungkol sa kasal. Ang maliit na bodyguard na ito ay hindi naman pangit at mahusay din ang kanyang kakayahan. Sakto rin na kailangan niyang maging personal na proteksyon. Paano kung papanggapin ko siyang boyfriend ko para tuluyan ng sumuko ang aking ina? Ye Feng, may extra money ako rito. Gusto mong gawin? Anong extra money? Magkano ang bayad? Magpanggap kang boyfriend ko para sa blind date? 500,000 gagawin mo ba? Anong extra income? Magkano ang bayad? Magpanggap kang boyfriend ko para sa blind date? 500,000 pesos? Gagawin mo? Siyempre. Ay, kailan po ba aalis si Ginang Gu? Maghahanda lang ako. Ngayong gabi na. Maligayang pagdating sa Zunsheng Hotel, tuloy po kayo. Ay, ang blind date mo ngayong araw ay dito sa Zunsheng? Bakit hindi ko alam? Talagang hindi ka pa nakakakita ng mundo. Anong problema kung sa Zunsheng ang blind date? Sumunod ka. Ay, saan ka pupunta? Nasa itaas ang silid. Oh, pupunta lang ako sa banyo. Aakyat ako mamaya. Mauna ka na. Ganun ba kabilis? Oo. Ay, Master Uncle. Ang pamangkin mong si Xuan Wu, bumabati sa iyo, Master Uncle. Master Uncle, kung alam ko lang na darating ka sa banquet ngayon, pinapunta ko na sana ang mga tao para sunduin ka. Hindi. Hindi ako dadalo sa banquet. Nandito ako ngayon para samahan ng girlfriend ko kumain. Girlfriend? Ay, siya ba ang babaeng iyon kanina? Ito ay isang magandang kapalaran para sa ating sekta. Kung gayon, aakyat ako ngayon. Ako mismo ang maghahanda ng inumin at magdadala sa iyo. Hindi ko talaga dapat pabayaan ang ating Master Auntie. Huwag, huwag, huwag. Huwag na huwag. Hindi natin dapat ipagwalang bahala ang asawa ng ating Master Uncle. Huwag, huwag, huwag. Hinding hindi. Ayoko nang makita ka ngayon. Baka masira lang ang kalooban ko. Ganito na lang. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Ang Master Uncle ay pabago-bago ang ugali at ngayon lang siya nagkaroon ng nobya, kaya hindi natin dapat ipagwalang bahala. Kung ayaw akong makita ng Master Uncle, maaari akong magpadala ng iba. Feng Yukai, ikaw ang pinakamayaman sa Haicheng. Dapat alam mo kung ano ang pinakamainam na alak. Maghanda ka ng isang bote at ibigay mo sa panganay na ginang ng pamilya Gu. Masusunod, Lord Xuanwu. Huwag kayong mag-alala sa ipapagawa ninyo sa akin. Xiao Wang, pumunta ka agad sa wine cellar ng villa ko, kunin mo yung 15 taon ng nakatagong bote, ang King of Lafite, na nabili sa halagang 2 bilyong piso, at dalhin mo kay Miss Gu. Opo, mahal na Ginoo. Lord Xuanwu, mayroon po akong hindi maintindihan. Pinamamahalaan ninyo ang buong Haicheng para sa Immortal Sect. Bakit ninyo po kailangang bigyan ng ganito kalaking pansin ang isang simpleng ulila mula sa pamilya Gu? Hindi mo na kailangang alalahanin ang bagay na iyan. Mamatay nawa ako. Lingling, bakit hindi mo binati siyang Master Deng nang dumating ka? Ang bastos mo. Ay tita, ayos lang po. Nahihiya lang po si Lingling ngayon pagkatapos po naming ikasal.
Natural lang po na tatawagin niya ako. Tita, umorder na po muna tayo. Nako, itong menu ay puno ng mga piling pagkain para sa mga VIP. Libo-libo ang bawat isa. Angko pa ito, Young Master Deng. Tita, maliit na bagay lang sa akin, kay Deng Lingyu, ang perang ito. Kayo na lang ang mag-order. Waiter, buksan mo pa ng isang bote ng Masandra. Young Master Deng, isang bote ng Masandra ay 300,000. Sobra naman ang kabaitan ninyo. Ay, maliit na bagay lang. Joneng, kung ano ang gusto mong kainin, umorder ka lang. Huwag kang mahiya sa kuya mo. Haha, salamat kuya. Napakabait talaga ni Young Master Deng. Talagang karapat dapat na siya ang Young Master ng Deng Group. Ay, ang kasal niyo ng anak ko, ayos na sa akin. Ang kasal ko, wag na pong alalahanin ng stepmother ko. May boyfriend na po ako at balak kong pakasalan siya. Nasaan ang boyfriend mo? Bakit hindi ko nakita? Niloloko mo na naman ako, ano? Panigurado, nanloloko lang yan. Niloloko mo na naman ako, di ba? Talagang panloloko yan. Pasensya na, Lingling. Nahuli ako. Hindi ka huli, sakto ang dating mo. Ayan. Ito ang boyfriend ko, si Yefeng. Mahigit 2 buwan na kaming magkasintahan. Yefeng? Anong karapatan mo na agawan ako, si Deng Lingyu, ng babae? Bagay ka ba? Oo nga. Si Young Master Deng ay mula sa isang prestihiyosong pamilya sa Haicheng. Ang unang tagapagmana ng pamilya Deng. Hindi siya basta-basta maikukumpara ni Numan. Ako ay... Si Yefeng ay isang batang negosyante mula sa ibang bayan, talagang mahusay at talentado. Kailan ako naging batang negosyante? Huwag kang magsayang ng laway. Kapag sinabi kong ikaw ay ikaw, gusto mo pa ba ang 50,000? Ay, tama, tita. Ako nga ay isang batang negosyante. Kasalukuyan akong nagpaplano na magtayo ng sangay ng kumpanya sa Haicheng. Talaga? Bakit wala akong narinig tungkol dito? Natural lang na hindi mo alam. Ang kumpanya na itinayo ni Yefeng ay isang bagong uri ng virtual company, kaya normal lang na hindi mo alam. Virtual Talaga? company? Bakit parang hindi ako gaanong naniniwala? Yefeng, hindi ba tinanggal ka sa trabaho? Paano ka naglakas loob na narito pa? Yefeng, hindi ba't natanggal ka na? Bakit ka pa naglalakas loob na nandito? Sandali. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin ng natanggal si Yefeng? Oo, tama siya. Noong isang araw, waiter siya rito sa amin. Sinuway niya ang VIP at tumakas, kaya tinanggal siya ng manager namin. Babanggitin ko ito sa manager. Ay, ano yung tinatawag na dogshit young entrepreneur? Isa lang pala siyang natanggal na waiter. Kaya pala may mali. Guling, paano mo pa ako niloko? Ate, bakit ka nagkaroon ng amoy na waiter bilang kasintahan? Hindi man lang makapantay sa kuko ng daliri ni G. Deng. Anong masama sa pagiging waiter? Kahit pumili pa ako ng waiter, ayoko pa ring makasama si Deng Lingyu. Lingling, bakit mo sinisira ang sarili mo? Isa ka sa 4 na pinakamagandang dilag ng Haicheng. Paano ka mapapanatili ng isang waiter? Ako, tayo ay nakatadhana para sa isa't isa. Huwag kang mag-aamoy kung saan-saan. Si Lingling ay kasintahan ko. Ikaw na lalaki. Talaga bang akala mo isa kang negosyante? Tama na. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip ninyo. Hindi ba gusto ninyo lang akong ipakasal at angkinin ang group na iniwan ng lolo ko? Deng Lingyu, magkano ang natanggap mong benepisyo mula sa kanilang dalawa? Lingling, kung ganyan ang sasabihin mo, hindi na ito maganda. Deng Lingyu, kung ano man ang nakuha mo sa kanilang dalawa? Lingling, kung sasabihin mo iyan, wala nang kuwenta. Ano naman ngayon? Para naman sa iyong ikabubuti iyon? Bakit napaka-ambisyosa ng isang babae sa kanyang karera? Nakakapagod, hindi ba? Magpakasal ka na at ibigay na ang kumpanya kay Xiaoneng. Guling, ako ang nag-iisang lalaki sa pamilya Gu. Kanino pa ba ipapamana ang kumpanyang ito kundi sa akin? Ikaw ang lalaki ng pamilya Gu? Wala kang anumang koneksyon sa dugo sa aking ama, isa ka lang pabigat. Hindi na nga, ano ngayon? Pipigilan mo akong mamana ang Gu Shijituan? Sabi ko na nga, ba't makakapal talaga ang mukha ninyong dalawa? Inaagaw ang ari-arian ng sariling ampon. At sinasabi niyo pa iyan ng buong pagmamalaki. Nahihiya ako para sa inyong dalawa. Sino ka ba para magsalita? Paano mo ako nagawa ng ganong salita? Nasaan na? Hindi ba kayo aalisin ng balakid na ito? Mabuti, Yefeng. Nandito ka pa rin? Swerte mo nakatakas ka noong nakaraang beses. Ngayon tingnan natin kung saan ka tatakbo. Mga tao, dakpin ninyo siya at lumuhod para humingi ng tawad kay Feng Xiaofu. Ano? Ang bastos na serbidor na ito ang uminsulto kay pinuno ng mayayaman? Feng Zong? Gusto kong linawin Zhang Jingli.
Wala kaming anumang kaugnayan sa taong ito. Kung gusto ninyo siyang dakpin ninyo siya. Huwag ninyong isasama ang mga inosenteng tao. Tama. Wala kaming anumang kaugnayan doon. Ako at si Feng Shoufu ay magkakilala. Tigil, boyfriend ko siya, wag mong gagalawin siya. Tigilan mo iyan, siya ang nobyo ko. Wag mong gagalawin siya. Kaya pala magkakasabwat kayo. Sinong pamilya kayo? Isusumbong ko kay Feng Shifu. Guling huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Si Ginoong Feng, ang pinakamayamang tao sa Haicheng, siya ang kumokontrol sa buong ekonomiya ng Haicheng. Kung sakaling hindi siya masaya, malulugi ang Gushi Group. Tama ate. Ang Gushi ang kumpanyang iniwan ng lolo mo, ngayon dahil lang sa isang hamak na serbidor? Isisinakripisyo mo ba ito? Pero si Ye Feng siya, Walang anuman sa akin, Ling Ling. Huwag kang mag-alala. Ako na mismo ang sasama sa kanila. pero ang kinalaban mo ay si Feng Yukaya. Ang pagpunta mo doon ay tiyak na delikado. Sinong Feng Yukai? Isang maliit na tao lang? Sandali lang ako at babalik. Hintayin mo ako dito. Ang lakas loob sabihing maliit na tao si Ginoong Feng. Sino ka ba? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, baka madulas ang dila mo. Hindi ka ba aalis? Tara na, Manager Zhang. Pumasok ka. Ay, Ginoong Feng, ito ang taong nang api sa inyo noon. Feng Yukai. Ikaw ba ang nag-utos na lumuhod ako at humingi ng tawad? Mukhang mayabang ka bata. Luluhod ka ba at hihingi ng tawad? O ipapabali ko ang mga binti mo? Lakas ng loob, nilalabanan mo ang aming Haring Sen. Walang hiya? Paano mo nagawang salungatin ang aming Immortal King? Lord Xuanwu, anong Immortal King? Ang Immortal King ang tagapagmana ng aming Junlin Immortal Sect. Lahat kami na 4 Spirits of Immortal Sect ay kailangan siyang sundin. Ano ka ba sa tingin mo? Tito Master, ang aking alagad ay nagkasala laban sa iyo. Mangyaring parusahan mo siya. Kasalanan ko dahil hindi ko kayo nakilala. Nasaktan ko ang Immortal King. Kailangan kong humingi ng tawad sa Immortal King. Ikaw ang may gawa nito. Dahil sa iyo ay nagkasala ako sa Immortal King. Alam mo ba kung paano ka mamamatay? Immortal King, ako po ay hindi nakakita. Maawa po kayo, patawarin niyo ako. Tito Master, ano ang gagawin natin sa taong ito? Sige na, hindi niya alam. Wala rin naman akong interes na parusahan sila. Salamat sa kabaitan ng Immortal King. Bakit hindi ka pa umalis? Tito Master, dahil nandito na rin lang po kayo, bakit hindi muna tayo umupo at uminom? Ay, pasensiya na. Ito ba ang silid ni Miss Gu? Oo, sino po kayo? Excuse me, is this the private room of Miss Gu? Yes, and you are? I am Mr. Feng's personal assistant, specifically here to deliver this bottle of King of the Fight. Mr. Feng explicitly ordered this for Miss Gu. Please enjoy. King of the Fight? This Mr. Feng, for no reason. Why is he giving Guling such a big gift? Oh, I understand now. I know Mr. Feng. He must have known that I was going to invite Miss Gu. So, he specifically sent this bottle of wine for Miss Gu. Indeed, young Master Deng and Mr. Feng know each other. As expected of young Master Deng. You even know the richest man in Haicheng? That's truly impressive. Exactly, Guling. If you disrespect young Master Deng, you also disrespect Mr. Feng. With things going like this, the future of the Gu Group is quite concerning. You should quickly forget that good-for-nothing waiter and just give in obediently. Assistant Wang, I would like to go up and toast Mr. Feng to show my gratitude. You may, but you must be mindful of proper etiquette. Mr. Feng is hosting a very important person today, even more honorable than him. An important person that even Mr. Feng is hosting? Just how important could that be? Ang taong iyon na gustong ayusin ni Ginoong Feng. Gaano kaya siya kahalaga? Lingyu, maaari mo ba kaming isama? Maliit na bagay. Isasama ko kayo. Tara. Tara Dito na po. po tayo. Ginoong Feng, gusto po kayong abutan ng alak ni Deng Lingyu mula sa ibaba. Papasukin mo sila. Masusunod. Ye Feng,
Bakit ka narito? Naglakas loob kang bumalik ng patago. Sino ka? Naglakas loob kang saktan ako. Aray, Deng Lingyu, bakit mo rin ako sinasaktan? Hindi Ginoong Deng, bakit mo sinasaktan ang aking ina ng walang dahilan? Ginoong Feng? Guro Xuanwu, ako po ang mali na umabala sa inyong dalawa. Pakiusap, patawarin niyo po ako. Ginoong Feng? Guro? Pakiusap, patawarin niyo po ang guro at si Ginoong Feng. Ako ang mali? Maawa po kayo, patawarin niyo kami. Binatang Ye, anong gusto mong gawin sa mga taong ito? Sila ay pamilya pa rin ni Lingling. Hindi rin maganda kung parurusahan, hayaan na lang natin. Kung ganoon, hayaan na lang natin. Bumangon na kayong lahat. Kung gayon, hayaan na lang. Kayong lahat, tumayo na. Maraming salamat po, mabait na pare. Gusto niyo bang imbitahin sila na umupo at uminom? Ito hindi yata maganda? Sa totoo lang, nakakahiya, kaya hayaan na lang. Matagal na namin kayong inistorbo. Salamat po sa alak po ng zonang. Mauna na po ako. Ye Feng, bakit mo tinanggihan si Master Xuanhua? Ang makakain kasama si Master at Fo ng Zonang, anong gandang pagkakataon? Nasayang mo lang? Ikaw ay talagang kasuklam-suklam. Iniimbitahan nila tayo dahil kay Yefeng, kaya tayo inimbitahan. Ano ang karapatan ninyo na magdikta? Hoy, Teka, Yefeng. Kung tutuusin, bakit ka nakaupo sa gitna ng mga importanteng tao? Ay nako. Kailangan pa bang itanong yan? Tiyak na si Fo ng Zhao nang ay napakabuti. Pinatawad niya si Yefeng at inimbita pa siya ng maayos na uminom. Karapat dapat nga sa pinakamayamang tao sa Hiche-Iche nang talagang napakabuti niya. Ang swerte naman ng batang ito, nakahanap ng ganitong kabait na tagapagtaguyod. Pero Lingyu, swerte ka rin? Alam ni Fo ng Zonang na kayo ni Linglin namin ay nasa blind date at ipinadala pa niya ang isang bote ng King of Lafite. Paano ninyo nalaman na ang bote ng alak na yon ay galing kay Deng Lingyu? uy, tingnan nyo, nainggit siya. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga tao. Uy, tingnan ninyo, nainggit siya. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga tao. Kung gayon, bakit hindi na lang kayo tinulungan ni Mr. Feng magsalita kanina? Ang isip ng mga taong ito, talaga, naiintindihan namin. At may mukha ka pang magsalita? Dahil lang sa iyo, napahiya kaming lahat sa harap ng mga sikat na tao. Ikaw, wala kang karapatang pakasalan ng isang tao mula sa Gu family namin. Bibigyan kita ng 3 araw para hiwalayan agad si Lingling namin. Tita, ang relasyon namin ni Lingling hindi na kailangan ng pakikialam ng iba. Ako ang ina ni Guling, may karapatan akong paghiwalayin kayo. Sa sandaling nagpasya kang tulungan si Deng Lingyu laban sa akin, hindi na. Zhou Fang? Sa loob ng 10 taon na ito, pinipilit kitang ituring na ina? Ngunit na yon, talagang nabigo mo ako. Tara na. Kasalanan lahat ng walang kuwentang Yefeng na iyon. Kung hindi magpapakasal si Guling, paano natin makukuha ang Gu Group? Ay naku anak, anong gagawin natin? Tayo, tapusin na natin. Direktang lokohin siya para dukutin. Hayaan si Deng Lingyu na mapilitan siyang magpakasal. Hindi ba? Oo nga, oo nga. Manager Liu? Sige, naiintindihan ko. Yefeng, pumasok ka? Yefeng, pumasok ka. Anong nangyari? Mag-ayos ka na. Pupunta ako sa Liu Group para makipagnegosyo. Isang manager lang ang nangangahas na papuntahin ang presidente mo? Ang taas naman ng ere. Ang Liu Group ay importante naming kliyente. Kailangan kong personal na pumunta. Pero sa totoo lang, ako na nga ang presidente ay wala namang sinabi. Ikaw na isang personal na bodyguard lang ang nagrereklamo. Ang taas din ng ere mo. Hoy, magpakatino ka. Huwag mong isipin na dahil tinulungan mo ako noong gabing iyon, ay may karapatan ka ng manghipo. Kapag gumalaw ka pa ulit, baka tanggalin kita. Ang galing mo talaga. Tara na. Hoy, bakit ngayon lang kayo? Naghihintay ako sa inyo ng kalahating oras. Ito ba ang pakikitungo ng Gu Group sa mga kliyente? Hindi ba ikaw ang nagtakda ng oras na ito para magkita? Bakit nyo sinisisi ang aming Gu Group? Sino ka ba? At naglakas loob kang makipag-usap sa akin ng ganyan? Ayaw na ba ng Gu Group na magpatuloy sa pakikipagtulungan? Paumanhin po, Manager Liu. Siya po ang aking personal na bodyguard. Huwag niyo na lang po siyang patulan. Bodyguard? Dapat nakatayo lang ang bodyguard. Bakit nag-iingay? Ikaw? Kung gayon,
Ano po ba ang pag-uusapan natin ngayon? Mayroon tayong ilang kumpidensyal na bagay ngayon. Halika, umupo tayo at pag-usapan. Mayroong ilang kumpidensyal na bagay ngayon. Halika, umupo tayo at mag-usap. Ngunit hindi siya maaaring pumasok. Hindi. Ako ang kanyang personal na bodyguard. Kailangan ko siyang protektahan sa lahat ng oras. Yefeng, hintayin mo ako sa labas sandali. Lalabas ako kaagad. Sige. Manager Liu, ano ba talaga ang gusto mong pag-usapan? Ginanggu, naisip ko na ring sumuko. Ngunit napakataas ng presyo na ibinigay ng kabilang partido. Alam kong iniisip mo. May bodyguard na nagbabantay sa labas. Ngunit mayroon tayong side door sa silid na ito. Pasensya na, Ginanggu. Lumabas ka na para kumuha ng paninda. May mali. Bakit matagal na silang nasa loob at walang boses? Nasa panganib si Guling. Gago, sino ang nagpapasok sa'yo? Lumayas ka dito. Guling, anong ginawa mo sa kanya? Hayop ka. Sino nagpapasok sa'yo dito? Umalis ka. Nasaan si Guling? Anong ginawa mo sa kanya? Guling? Hindi ba ikaw ang tumawag sa kanya sa meeting room para kausapin? May ebidensya ka ba? Ilabas mo. Tsaka, sino ka ba? Bakit ka nakapasok sa kumpanya namin? Manager Liu, may meeting pa ba tayo ngayon? Xiaoyang, buti dumating ka. Ang taong ito ay palihim na nakapasok sa aming kumpanya. Pinaghihinalaan ko siya na nagnanakaw ng aming sikreto. Bilisan mo, ipahuli mo siya. Ako po, tatawag na ako ng tao. Ikaw. Maliit na bodyguard. Mababa ang antas mo? Hindi mo pwedeng pakialaman ang bagay na ito. Ang amo mo, hindi na makakabalik. Hindi ba mas maganda kung babalik ka na lang at susweldo? Sabihin mo, nasaan si Guling? Kung hindi, puputulin ko ang kamay mo. Wala talaga akong alam, binayaran lang ako para lokohin siya. Hindi ko talaga alam kung saan siya dinala. Para kay Lingling. Ang paglinang ng puso na ito? Kung ayaw, huwag na. Tio, ano po ang dahilan na tinawagan ninyo ang inyong pamangkin? Nawawala si Guling? Hanapin ninyo siya para sa akin. Kahit baliktarin ninyo ang buong Haicheng, hanapin ninyo siya. Opo. Manager Liu, kasama ko na ang mga tao. Ayos ka lang ba? Hay, tapos ka na. Maglakas loob kang saktan ang isang tao sa Zhao Corporation. Patay ka. Sige, sugurin ninyo siya. Baliin ninyo ang kanyang mga kamay at paa. Huwag kang lumapit. Kung saktan mo ako, binabastos mo ang Liu clan. Lord Xuanwu, sa wakas, dumating ka na. Ang taong ito ay bigla na lang nanakit. Binabastos niya tayo. Dalian mo, ipadakip mo siya. Saktan ang aming tao? Ikaw ang dapat saktan. Ang walang pag-iisip na nilalang na ito. Gusto mo ba akong ipapahamak? Tio, ako po ang may kasalanan sa hindi tamang pamamahala. Kung kailangan ninyong magparusa, ako na lang po ang parusahan ninyo. Kung kailangan mo akong parusahan, ako na lang ang parusahan mo. Ano? Siya ba ay? Ikaw na walang alam sa kamatayan na bastardo. Siyempre, siya ang hari ng immortal ng Junlin Immortal Sect. Mahal na hari ng immortal. Patawarin mo ako. Tutulungan kitang mahanap si Miss Gu. Tutulungan mo akong mahanap si Miss Gu? Pamangkin, hilahin mo siya pababa. Tingnan kung sino ang nakipag-ugnayan niya. Opo? May iba pa bang utos, tiyuhin? Gamitin ang lahat ng iyong kapangyarihan para hanapin si Guling. Kung may mangyari sa kanya, gagawin kong abo ang buong Haicheng. Opo. Gising ka na? Deng Lingyu, nasaan ito? Anong gagawin mo? Nasaan ito?
Ito ang bahay ko. Ito ang aking kama. Ito ang lugar kung saan tayo magsasaya. Bitawan mo ako. Hindi ka ba natatakot na babawiin ka ng pamilya Gu sa paggawa mo nito? Babawi! Ngayong araw, tayo ay nagkaroon na ng relasyon. Ikaw ay akin na. At ang kumpanya mo ay akin na rin. Ang ating dalawang pamilya ay isa na. Bakit babawiin ako ng pamilya Gu? Haha! Wala kang hiya. Walang hiya? Noong mga panahong iyon, hinabol kita ng maraming taon para lang paglaruan ka. Ngayon, ikakasal ka. Gusto mo man o hindi. Ikaw na malandi. Matapang pa rin ang dila mo, ha? Ngayon, natauhan ka na? Halika na. Lingling? Ayos ka lang ba, Lingling? Yifeng, ikaw. Ang lakas ng loob mo. Paano ka naglakas loob na pasukin ang aming pamilya, Deng? Ngayon, ipaparanas ko sa iyo ang galit ko. Mga guwardiya, kalad ka rin ninyo siya palabas at durugin siya. Mga guwardiya. Hindi mo na kailangang sumigaw. Binuwag ko na ang pamilya Deng. Ano ang sinasabi mo? Ang aming pamilya, Deng, ay binuwag mo? Kami ay nag-ugat sa High City ng daan-daang taon. Kahit si Feng Yukai ay hindi maglakas loob na sabihing buwagin kami. Maliban kung ito ay ang pinakamataas na hari ng Immortals. Ikaw, Ji Xuanwu, paano ka napunta rito? Nandito siya para tuldukan ang pamilya Deng mo. Siya ay nandito para tapusin ang pamilya ni Deng ninyo. Iyong lingkod, aking hari ng mga immortal, lahat ng lumaban sa pamilya ni Deng ay naasikaso na. Paano ito aayusin? Ikaw? Ikaw ang hari ng mga immortal ng sekta ng monarkong immortal? Kailangan pa bang itanong yan? Kaya pala maggalang si Mr. Feng sa kanya. Aking hari ng mga immortal. Nagkamali ako. Aking hari ng mga immortal. Noong panahong iyon ay nabulag ako. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Palayain ninyo ako. Pakiusap, palayain ninyo ako. Aking hari ng mga immortal. Sa Zunsheng, binigyan na kita ng isang pagkakataon. Ikaw ang hindi nagpahalaga. Naglakas loob ka pang saktan si Lingling, wala ka ng pag-asa. Dalhin ninyo siya. Hindi, hindi. Aking hari ng mga immortal. Iligtas ninyo ang buhay ko. Aking hari ng mga immortal. Tiyo, ngayong nailigtas ang tiya, ngunit dahil sa mga ganyang basura, naapektuhan ang iyong paglilinang ng isip, labis itong nakapanghihinayang. Para kay Lingling, wala akong pagsisisi. Hindi. Ang aking paglilinang ng isip ay hindi bumaba kundi umakyat, mas lumapit sa pagiging perpekto. Binabati kita, Tiyo, sa iyong nalalapit na pagpasok sa kaharian ng Xianzun. Binabati kita, Tito, sa nalalapit mong pagpasok sa rurok ng immortalidad. Lingling, ikaw nga ang nakatakda kong makasama. Anak, may malaking problema, nalipo lang Dengs. Ang Dengling yun na iyon ay talagang walang silbi. Sa paggawa ng trabaho, nakabanggaan pa ang Junshan Group. Napakabobo talaga. Kung namatay siya, okay lang. Pero huwag na huwag mong hayaang malaman ng iba na may kinalaman sila dito. Ayos lang. Malinis ang ating trabaho. Walang sinuman ang nakakaalam na tayo ang lihim na nag-udyok at nagpilit. Ang babaeng iyon, napakaswerte talaga niya. Nakasalubong pa ang Junshan Group para iligtas siya. Sa susunod, hindi na siya magiging ganito kaswerte. Ay, huwag kang mag-alala, ma. Nakumbinsi ko na ang lolo na tulungan tayo sa operasyon. Siya rin ay may malaking pagtingin sa atin upang makuha ang goose. Handa nang kumilos si tatay ngayon? Naku, napakabuti naman. Si tatay ay may malakas na impluensya sa lahat ng sektor. Sa pagkakataong ito, ay tiyak na magiging ligtas tayo. Yafeng? Naaalala ko, nasa pamilya Deng ako, si Deng Lingyu. Ayos na ang lahat. Nandito ka sa ospital. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa nangyari kay Deng Lingyu. Ikaw ang nagligtas sa akin? Ako ang bodyguard mo. Natural lang na iligtas kita. Ako ang iyong bodyguard. Siyempre, sasagipin kita. Salamat. Huwag mong kalimutan, boyfriend mo pa rin ako. Bilang isang boyfriend, paano ko naman hindi ililigtas ang aking girlfriend?
Hindi maganda, General Manager Gu. Putol na ang cash flow ng Gu Group. Ano? Kumusta na ang CEO Guko? Anong sitwasyon na ngayon? Ikanta mo nga. Huwag ka nga magbiro. Lahat ng pondo ng kumpanya ay inilaan sa pagbuo ng bagong gamot. Ang bangko naman, hindi ko alam kung bakit, biglang binawasan ng pagpapautang, pinipilit kaming Gu Group magbayad ng utang. Malapit nang maputol ang aming cash flow. Kulang ng bilyon-bilyon? Ikaw na isang maliit na bodyguard, matutulungan mo ba kami? Paano kung sakali? May paraan pa rin naman. Malay mo, may pagbabago pa. Sige na, para lang sa magandang kapalaran. Umalis ka na, nagtatrabaho pa ako. Sige, kaya mo yan. Basalt, bigyan mo kaagad ang pamilya Gu ng walang kondisyong pamumuhunan, mga 30 bilyon. Maghintay po kayo, Master. Maghahanda na po ang inyong disipulo. Anong ginagawa ninyo rito? Ano ang pakialam mo? Isa ka lang tagapagbantay na bodyguard. Lumayas ka na. Tiyak na wala kayong mabuting intensyon sa pagpunta ninyo rito? Hindi ko kayo papayagan makapasok. Bakit ganyan ka makipag-usap sa nanay ko? Ha? Alam mo ba na pumunta rito ang nanay ko para tulungan ang ate ko? Ikaw ang mananagot kung may masirang plano. Yay Feng, papasukin mo sila. Naririnig mo ba? Sige. Joe Neng Joe Fang, anong ibig ninyong sabihin? Wala naman. Nabalitaan lang namin na nagkukulang sa pondo ang kumpanya mo, ate, malapit ng malugi. Kaya kami ng nanay ay pumunta rito para tulungan ka. Ang pamilya Joe ay nag-invest lang ng 1 bilyong piso, pero gusto nila ng 30% ng pamilya Guko at gusto pa akong ipakasal sa pamilya Joe? Gusto mo pa akong magpakasal sa Joe family? Nananaginip kayo. Ang shares ng Gu Group ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 20 bilyong piso. Sinasamantala niyo ang sitwasyon? O anak, huwag kang magalit. Itong kondisyon, napakahirap na makahanap ngayon. Kung ayaw mong maniwala, subukan mo. Tingnan mo kung sino pa ang gustong magpahiram sa'yo ng pera ngayon. Kayo ang pumutol sa financing channel ng Gu Group? Tama ka, pero wala nang magagawa. Ngayon, 200 lang ang mapagpipilian mo. Una, ang kumpanya ay malulugi at magpapalimos ka sa kalye. Pangalawa, ang mag-merge sa industriya ng Joe family at maging asawa ka ng ating Joe family. Alam ng sino man ang dapat piliin. Nananaginip kayo. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang mangyari ang gusto nyo. Kayang makabangon ng Gu Group? Sa prospect ng Gu Group, tiyak na makakakuha ako ng investment. Hindi iyon sigurado. Sa tingin ko, hindi na makakatagal ang Gu Group kahit ngayong araw. Hindi maganda. Ginanggu, may mga taong dumating mula sa bangko kanina. Nagsasabi na, kung hindi natin mabayaran ang 1 bilyong utang ng Gu Group ngayon, kukunin nila ang lahat ng ari-arian ng Gu Group. May 1 bilyon pa? May 1 pang bilyon. Saan galing ang utang na ito? Ito pala. Siyempre, ang nanay natin para pagsamahin ang dalawang pamilya, bukas palad akong tinulungan. Ginamit niya lang ang ari-arian ng Gu. Huwag mong kalimutan, may 5% rin akong shares sa Gu. Madaling gawin ang ganitong maliliit na bagay. Anak? Mas mabuti pa ipirmahan mo na lang, kung hindi, ang Gu ay mababang karote at lilikwidahin. Ang dugo at pawis na ipinagkatiwala ng lolo mo sa iyo ay mawawalan ng saysay. Magiging salarin ka ng Gu. Huwag pirmahan. Yafeng. Hoy, ano bang pakialam ng isang maliit na bodyguard na tulad mo? Lumayas ka, aray! Bitawan mo siya, bitawan! Bitawan mo siya! Ako ay empleyado ng Gu Group. Kung pipirmahan ko ang kontrata, magiging tao ako ng Zhao family. Bibilihin mo ako ng 10 bilyon lang? Walang ganyang kakayahan ang Zhou family. Mama, sinaktan niya ako. Ni Lolo ay hindi ako masaktan. Ikaw na bata ka, may kakayahan ka rin pala. Mga tao. Mga tao. Paluhurin ninyo ang taong ito sa harap ng aking anak. Tigil. Guling, sinaktan ng tauhan mo ang anak ko at pinoprotektahan mo pa siya. Hindi ka papatawarin ng pamilya Zhao. Goose Group, maghintay ka na lang na malibing kasama ang maliit na bodyguard na ito. Hindi ninyo kailangang galitin siya. Pipirmahan ko ang kontratang ito. Guling, nag-isip-isip ka na? Lingling, huwag kang pumirma. Manalig ka sa akin. Siguradong magkakaroon ng pagbabago ang sitwasyon. Wala nang pagbabago. Yefeng. Goose Group, ito ang pinaghirapan ng lolo ko na iniwan niya. Hindi ko maaaring hayaang bumagsak ito ng ganito. Ipirmahan ko. Basta't hahayaan ng pamilya Joe na mabuhay ang Goose Group. Ay, syempre. Mula ngayon, ang Goose Group ay akin na. Paano pa ito babagsak? Napakaganda.
ang Zaus Group ay madali lang nakakuha ng isang manok na nangingitlog ng ginto. Ha. Napakayabang ninyo. Habang narito ako, huwag mong subukang galawin ang Goose Group. Umuuna ang amo mo? Ikaw na maliit na bodyguard ay hindi sumasang-ayon. Ano ang silbi niyan? Yefeng, huwag ka nang mag-ingay. Ito lang ang daan para mabuhay ang Goose Group, para ito ay mabuhay. Lingling. Lingling? Maniwala ka sa akin? Magkakaroon ng pagbabago. Maniwala ka. Guling, itong maliit mong bodyguard ay baka nababaliw na, hindi ba? Sinabi niyang magkakaroon ng pagbabago? Akala niya ay Diyos siya? Kung hihintayin lang natin ng 10 segundo pa, lahat ay magiging iba. 10 segundo pa? Bigyan pa kita ng 10 taon? Kaya ko. Sa panahong iyon, ang Gu Group ay matagal nang naging Zhou Group. 3, 2, 1. Sino ka? Ikaw po ba si Miss Gu? Ako nga, sino po kayo? Ako po ang investor ng proyekto ng Zhongshan Group. Kamakailan lang, nalaman ko na ang Gu Group na pinamumunuan ni Miss Gu ay may malaking potensyal. Kaya po, kumakatawan ako sa Zhongshan Group, nagbibigay sa inyo ng 30 bilyong investment. 30 bilyon? Ito'y kayang bilhin ang halos kalahati ng Gu Group. Guling, wag mong akalain na ito ay magandang bagay. Malinaw na gusto niyang lunukin ang buong Gu Group sa 30 bilyon. Ako, may 3% pa rin akong shares. Wag, hindi ka pwedeng pumayag. Ay, nakalimutan kong sabihin. Ang Zhongshan Group ko ay nag-invest ng 30 bilyon at hindi kami plano kumuha ng anumang shares sa Gu Group. Ang share sa tubo lang ang kailangan ko. Gusto ko lang ng bahagi sa kita. Ano? Imposible. Hindi ito kawanggawa. Paanong mag-invest ng ganoon kalaking pera ng walang equity? Ay, artista mo ba siya? Ha? Kung hindi, ang Zhongshan Group ay hindi basta-basta magbibigay ng pondo sa Gu Corporation. Yefeng, Lingling. Maniwala ka sa akin? Totoo ito. Kung acting ba ito, hindi siya ang magsasabi. Kung walang tutol, pirmahan na ni Miss Gu ang kontratang ito. talaga bang selyo ito ng Zhongshan Group? Totoong-totoo po, Presidente Gu. Talaga pong pumasok ang 30 bilyon sa account ng grupo, ligtas na ang Gu Corporation natin. Napakaganda. Agad mong abisuhan ng finance para makipag-ugnayan siya sa mga taga-bangko at bayaran ng utang. Salamat sa Zhongshan Group sa pag-invest sa aming Gu Corporation. Siguradong gagantihan namin ang malaking kabutihang ito. Kung magpapasalamat ka, doon sa dakilang tao magpasalamat, siya ang nag-utos sa akin na tulungan kayo. Isang dakilang tao? Ngayon, mukhang wala ka nang magagawa rito, Zuneng. Pwede ka nang umalis. Wala kang karapatan. Ngayon, ang Gu Corporation ay magiging akin. Ngayon, ang Gushi ay magiging akin. Talagang pasaway ka? Lingling, ako na ang magtuturo ng leksyon sa kapatid mo. Hoy, maglakas loob ka ba? Hindi ka ba natatakot sa lolo ko? Ah, maglakas loob kang gumalaw? Dahil hindi mo iginagalang ang iyong nakatatandang kapatid? Dahil binubuli mo si Lingling? Dahil pilit mong inaagaw ang Gushi? Huwag mo nang saktan. Wag na, pakiusap. Tama na, tama na. Palalayain kita kung tatawagin mo akong tatay. Tatay, huwag mo na akong saktan. Ang bilis mo namang tumawag. Kaso wala akong anak na kasing walang kwenta mo. Umalis ka. Hoy, huwag kang gagalaw. Naku, anak. Oh, Sa wakas, tahimik na. Tanong ko lang, bakit gustong mamuhunan ng malaking tao na iyon sa Gushi namin? Sino ba talaga siya? Huwag mo na masyadong itanong iyan. Mas mabuting ayusin na lang ni Ginang Gu ang Gushi. Paalam muna ako. Yefeng, yung malaking tao na sinasabi niya, ikaw ba iyon? Ano bang pinagsasabi mo? Isa lang akong maliit na bodyguard? Paano makapagpapamuhunan ako sa atin ng 30 bilyong piso ang Zhongshan Group? Paano mo nalaman na may pagbabago? Kung gayon, paano mo na siguro na magkakaroon ng pagkakataon? Nung bata pa ako, sinabi sa akin ng manghuhula na ipinanganak ako na mamumuhay ng walang kahirap-hirap. Kaya naman, naniniwala ako na ikaw na nagpapakain sa akin ay tiyak na magtatagumpay laban sa lahat ng pagsubok. Nagbibiro ka na naman. Pero tama ka rin, kung kaya mong utusan ang Zhongshan Group na mag-invest, bakit ka pa magiging maliit na bodyguard sa tabi ko? Pero, bakit tayo tutulungan ng malaking tao na iyon sa Gu Group? Maari mo bang hulaan ang iniisip ng isang malaking tao? Huwag mo na masyadong isipin niyan. Sige na nga. anak, ayos ka lang ba? Ay, saan pa ba masakit sa'yo? Ma, masakit ang buong katawan ko. Napakasama ng Yefeng na yan? Ginawa niya akong ganito? Kailangan ko siyang paghigantihan. Pero napakahusay niyang makipaglaban, wala ring magawa ang mga tauhan natin. Kung gayon, hanapin natin si Lolo. Siya ang hari ng underworld sa Haicheng. Kahit gaano kahusay si Yefeng lumaban, masusuklian ba niya ang 3,000 kriminal sa ilalim ni Lolo? Pupuntahan ko si Lolo para tulungan akong maghiganti.
Mahal na mahal ka ni Lolo. Tiyak na tutulungan ka niya. Xiaoneng, kumusta? Nakuha niyo na ba ang Gu Group? Hindi, Lolo. Binulabog lang ng isang maliit na bodyguard na si Ye Feng. Lahat ay ginulo ng isang maliit na bodyguard na nagngangalang Ye Feng. Dahil sa kanya, hindi ko nakuha ang Gu Group. Binugbog niya ako at hinamak pa ang ating pamilya Joe. Ano? Naglakas loob siyang saktan ng aking apo? Xiaoneng, paano mo siya gustong pagtrato? Gusto kong baliin ang kanyang kamay at paa para mamatay siya. At gusto ko rin kunin si Guling. Sige, ipapadala ko agad ang pinakamahusay na mandirigma para tulungan ka. Salamat Lolo, salamat Lolo. Ay naku, sa wakas ay naging matatag ang kumpanya kamakailan. Ngayong gabi ay magpapakasaya ako. Ning, hindi ba't sinabi mong natatakot ka sa paghihiganti ng pamilya Joe? Kaya ngayong gabi, ikaw ang magiging tagapagtanggol ko. Salamat ng maaga. Tara na. Ingat. Lingling! Lingling, okay ka lang ba? Okay lang. Naglakas loob na saktan si Lingling. Gusto mong mamatay. Ikaw ang gusto mong mamatay, bata. Naglakas loob kang saktan ang aming batang Panginoon na si Zhao Neng. Zhao Neng? Siya yon. Ngayon, sa ngalan ng Black Dragon Gang, ipadadala ka namin sa impyerno. Napakawalang hiya. Una, papatayin kita. Pagkatapos, ang maliit na babaeng ito, dadalhin ko para kay batang Panginoon Zhao Neng para masiyahan. Haha. Nagawa niya akong talunin. Grandmaster. Natalo niya ako. Grandmaster. Maliit na langaw lang. Tinuring ko sila bilang pamilya. Bago namatay ang tatay ko, sinabihan niya akong alagaan sina Zhao Fang at Zhao Neng. Dati ay pinapayagan ko lang sila. Halatang hindi ka nila tinuturing na pamilya. Tara na, Teka, saan tayo pupunta? para bigyan ka ng katarungan. Ay naku, ang tagal na pero wala pa ring balita. Maghintay pa tayo. Ang Black Dragon Gang ay mga matatalik na tauhan ng lolo ko. Tiyak na masosolusyonan nila ang batang iyon. Zhao Neng. Kailangan mo akong bigyan ng makatwirang paliwanag kasama si Lingling. Paliwanag? Anong paliwanag? Nagpapanggap pa rin? Kahit na sinubukan ninyong agawin ang kumpanya ni Lingling, hindi siya naghiganti. Kayo naman, nagpadala kayo ng tao para saktan siya. Anong pananakit? Wala akong maintindihan sa sinasabi mo. Hindi mo naman siguro sinasabi na ako at si nanay nagpadala ng tao para saktan ng ate ko. Tama? Paano naman mangyayari yon? Pamilya tayo. Tama? Sa tingin ko, itong maliit na bodyguard ang umupa ng mga tao, umakting sa harap ng anak ko, at gustong siraan kami. Nagtatago pa rin? Inamin na niya ang lahat? Mr. Zhao, kami, bumagsak. Napakalakas ng Ye Feng na iyan. Bigo kami. Napakalakas ni Ye Feng. Dalhin siya. Mayroon pa ba kayong ipapaliwanag? Paano ninyo nagawa iyan? Itinuturing niyo pa ba ang inyong sarili bilang mga gu? Nalulugod ba sa inyo ang lolo at papa? Paano kung hindi? 2 patay na tao lang? Makakabangon pa ba sila at kakainin ako? Tama. Hindi bali kung hindi ako Gu. Walang sino man ang makakatalo sa kapangyarihan ng pamilya Joe. Kaya ano ngayon kung nagpadala ako ng tao para patayin ka? Gagawin mo ba akong ano? Tama. Ang tatay ko ay ang hari ng ilalim na mundo sa Haicheng. Ang tatay mo noon, kinasal lang sa akin para makipagkaibigan sa pamilya Zhao. Kaya kinasal lang ako sa kanya. Isang maliit na pamilya Gu. Hindi kayang umakyat sa pwesto, di ba? Kayong lahat? Naglakas loob kang saktan ako? Naniniwala ka ba na sasabihin ko sa lolo ko na patayin ang buong pamilya mo? Wala akong pakialam sa hari ng ilalim na mundo. Kung sino man ang magtangkang saktan si Lingling, mamamatay siya. Tigil, mabilis, tigil! Awa. Huwag mo siyang patayin. Isa pa, dating pamilya kami. Nakita ko siyang lumaki. Lingling, sigurado ka ba? Kahit pakawalan mo ang taong ito, maghihiganti pa rin siya. Sigurado ako. Pakiusap, Ye Feng. Huwag mo siyang patayin. Alang-alang kay Lingling, ililigtas ko muna ang buhay mo. Babaliin ko ang 2 mong binti bilang parusa. Kung sasaktan mo ako, tapos ka na, hindi ka patatawarin ng lolo ko. Kung galitin natin ang pamilya Zhao, wala tayong kapayapaan. Gusto kong mamuhay ng tahimik. Palayain mo na siya, okay? Huwag mong isipin na porke kunwari kang nagpapabait, palalampasin kita. Guling, ipaghihiganti ko kayo sa lolo ko, pamilya Gu. Ang Gu Group, sa akin na iyan. Naghahanap ng kamatayan. Hindi na ito mangyayari. Mula ngayon, palalayasin ko kayong 2 sa pamilya Gu. Hindi na kayo bahagi ng pamilya Gu, at wala na rin kayong karapatan sa Gu Group. Ikaw? Hindi mo magagawa iyan? Hindi mo pwedeng alisin ang karapatan ko sa pagmamana ng group. Ito lang ang tanging pagkakataon ko para maging pinuno ng pamilya Zhao. Lingling, huwag kang ganyan. Bago mamatay ang papa mo, pinagbili ng kanyang alagaan kami. Hindi mo kami pwedeng paalisin sa pamilya Gu. Napakarami ko nang tiniis sa inyo. Wala kayong karapatang manatili sa pamilya Gu? Lumayas kayo. Kailangan ko pa bang ulitin ang sinabi ni Lingling? Layas!
Senyor ng mga diwata, ano po ang inyong ipag-uutos sa akin? Ipaayos ninyo po na bantayan ng maigi sina Zhou Neng at Zhou Fang. Sa sandaling may paggalaw, agad ninyo akong iulat. Ayoko nang maulit ang nangyari ngayon. Masusunod. Oo nga pala, tulungan ninyo akong suriin ang eavesdropper na ito kung sino ang naglagay nito kay Lingling. Masusunod. Ang babaitang iyon, talagang lumalabis na, lakas ng loob na paalisin kami. Dahil lahat sa Black Dragon Gang na iyon, walang silbi? Hindi man lang kayang hawakan ng isang maliit na bodyguard. Talagang nakakainis? Hindi ko pa naranasan ang ganoong kahihiyan. Sa pagkakataong ito, siguradong ipapapunta ko si Lolo para harapin ang dalawang babaita, sina Guling at Yefeng, at kunin ang Gu Corporation. Lolo, kailangan ninyo kaming tulungan ng nanay ko. Bakit ka nakabalik? Hindi ka tinulungan ng Black Dragon Gang sa Yefeng na iyon? Natalo ng Yefeng ang Black Dragon Gang. Ano? Imposible? Hindi sila maaring magkamali? Ngunit talagang buhay pa si Yefeng. Kami ng nanay ko ay pinalayas ng babaitang si Guling mula sa pamilya Gu at wala na kaming karapatan sa Gu Corporation. Lolo? Lolo, sobrang mayabang talaga silang dalawa. Bilisan mo at tipunin ang 3,000 mong mga tauhang masasama at patayin silang lahat. Hindi. Kamakailan, isang mahalagang tao mula sa Junlin Immortal Sect ang darating sa Haicheng. Hindi ako pwedeng magpakita ng gulo sa panahong ito. Kung gayon, ano ang gagawin? Ang pamilya Gu, si Guling na lamang ang natitira. Kapag natanggal siya, hindi ba't madaling makuha ang pamilya Gu? Ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito? Huwag kang mag-alala. Bukas sa piging, kukunin ko ang buhay niya. Lingling, matagal na tayong hindi nagkita. Kayo po ay... Nakalimutan mo na? Nakita mo ako noong bata ka pa? Ako ang lolo ninyo, si Lolo Zhu. Sina Zhou Neng at Zhou Fang ay pinatalsik ko na sa pamilya Gu. Pinuntahan niyo ba ako para ipagtanggol si Zhou Neng? Nandito ako, kaya hindi mo masasaktan si Lingling. Hindi, nandito ako para humingi ng tawad. Lolo Zhou, kayo po ba? Ang apo kong ito, maraming nagawang masama sa inyo, pero ang aming pamilya Zhao ay walang masamang intensyon sa pamilya Gu. Matindi ko na siyang pinagalitan. Mahina kong pinarusahan siya. Pakiusap patawarin ninyo ang aming pamilya Zhao. Dahil sa ganoong kaprangka mo, Lolo, hindi ko na ito palalakihin. Ngunit sina Zhou Neng at Zhou Fang ay hinamak ang aming pamilya, Gu, kaya hindi ko sila papayagang bumalik. Nararapat lang. Dumating lang ako upang humingi ng paumanhin, upang mabayaran ang kanilang mga nagawang pagkakamali. Nais kong magbigay ng puhunan sa pamilya Gu. Talaga ba ang sinasabi mo, Lolo? Siyempre, totoo ito. Tingnan mo, dala ko na itong kontrata. Hindi pwede. Yefeng, Lingling, hindi ako nagtitiwala sa kanila. Walang magandang intensyon ang taong ito. Itong binatang ito, mukhang may hindi pagkakaunawaan tungkol sa aming pamilya Zhao. Kami, ang pamilya Zhao at ang pamilya Gu, ay magkamag-anak na sa loob ng mahigit 10 taon. Paano ko naman gagawin ang anumang masama kay Xiaoling? Yefeng, huwag ka nang manggulo. Hindi mo naiintindihan ang mga bagay sa mundo ng negosyo. Huwag kang makialam. Hindi ako pinaniniwalaan ni Lingling ngayon. Kahit anong balak gawin ng pamilya Zhou, kailangan lang silang ibunyag sa harap-harapan. Sige na nga. Sumigaw, servidor. Xiaoling, itong baso ay para sa iyo. Salamat, Lolo. Xiaoling, ang basong ito, alay ko sa iyo. Salamat, Lolo. Walang galang. Anong karapatan mong questionin ako? Dahil lang sa masama ang iyong puso. Lingling, tatawag ako ngayon. Agad na ipapunta ang eksperto sa pagtatasa. Kung may lason ba ang alak na ito, malalaman ko agad kapag natasa na. Sige, Yefeng. Naniniwala ako, ipapunta mo ang eksperto sa pagtatasa. Talagang hindi maintindihan. Hindi na kami kakain, umalis na tayo. Ay, Yefeng, anong gusto mong gawin? Karapat-dapat ka ba? Dalhin siya. Imbestigahan ng husto. wala pa namang ebidensya. Bakit hinuhuli niyo na? Bitawan mo ako. Hindi ito tama. Sinasabi ko sa iyo. Uy, huwag mo akong galawin. Yefeng, anong nangyayari dito? Sino ang mga taong ito? Lingling, alam ko nang matagal na gusto kanilang saktan, si Zhou Longqi at ang kanyang mga kasama, kaya agad akong tumawag ng detective team. Nandito sila para manghuli. Huwag kang mag-alala sa mga pinaggagawa ng lolo mo. Hindi na siya makakalabas sa bambuhay. Salamat sa iyo, Yefeng. Dapat lang yan. Ako ang iyong bodyguard, di ba? Ay, teka. Ano ang iyong mga plano sa hinaharap? Ako at ang aking matalik na kaibigan ay nagbukas ng branch company, ang Guhai Group. Ngunit nakaranas kami ng krisis sa ekonomiya, kailangan namin ng investment mula sa Feishen Group, kailangan ko siyang balikan para tulungan. Ha? Ayos lang yan. Sige lang at umalis ka. Naniniwala ako na makukuha mo ang investment. Halika, umupo ka. Naku, yan. Tulungan mo ako magplano, ha? Naku, ano pa bang kailangan planuhin? Yung manliligaw mo, Lin Xiao, hindi ba malapit siya sa Fashion Z1? Bakit hindi mo na lang siya kausapin? Ay naku,
Pero ayaw ko talaga sa kanya. Lingling, ang pagkadisgusto mo at ang investment ng Fashion G1, alin ang mas mahalaga? Mas mahalaga ang investment. Ayan na nga. Kung hindi ako magtatagumpay bukas, kailangan nating lumapit kay Lin Xiao. Ha? Sige, haay. Wow. Ito ba ang Fashion G1? Kahit branch lang, ang ganda na. Yefong, bakit ka nandito? Hindi ba binigyan kita ng trabaho bilang security guard? Tama. Hindi ka nag-report sa security department ng kumpanya ni Lingling. Ano ang ginagawa mo rito? Siyempre, papunta ako sa opisina ng presidente. Huwag kang magbiro. Ito ang Fashion G1. Hindi ito ang bahay ni Lingling. Mapapaalis ka kung ganyan ang sasabihin mo. Yefong, ang investment na ito ay napakahalaga sa guhay G1 namin. Huwag kang magulo. Hindi kayo paalisin. Gayun din, Lingling, makukuha mo ang iyong investment. Oh, ang ganda naman ng pananalita mo. Buti at marunong kang makisama. Tara na. Mabuti na lang at alam mo kung saan ka lulugar. Tara na. Feeling ko, hindi na siya makatuwiran ngayon. Lagi na lang siyang nag-iisa sa kanyang pag-iisip at nawawala sa kanyang mga pantasya. Naaalala ko, hindi naman siya ganyan noong bata pa siya. Ay, naku, Lingling, nagbabago ang mga tao. Sa tingin ko, si Yefeng ay, nabaliw na, lagi na lang siyang kinukulam. Kung hindi, paano siya mag-iisip na siya ang CEO ng Fashion Group? Hayaan mo na siya, tara na. Oh. Diyos ko Lingling, bakit ang daming taong gustong mag-invest sa Fashion Group? Ang haba ng pila, mula opisina hanggang pinto. Dapat pala nagpuyat kami para pumila. Ay, kung ganito ang sitwasyon, siguradong hindi tayo pipiliin. Paano kaya? Tulungan na lang kaya tayo ni Young Master Lin. Ay hindi ba si Young Master Lin yon? Tara hanapin natin siya. Ayaw ko. Ang daming negosyo ng pamilya Gu na sinira ng pamilya Lin niya. Wala siyang magandang intensyon sa paghabol sa akin. Tara na. Huwag ka munang umalis Lingling. Ito lang ang nag-iisang pagkakataon natin. Lingling, bakit ka rin nandito? Para din mag-apply ng investment. Oo, Young Master Lin. Wala kang pakialam. Ang daming malalaking kumpanya ang dumating. Kahit na magsumiti kayo ng dokumento sa laki ng Guhay Group, mukhang mahirap pa ring mapili. Oo nga Lingling. Di ba sabi nila, sa bahay umasa sa magulang, sa labas naman umasa sa kaibigan. Wala nga akong kaibigan. Tiyak na hindi ako mapipili. Kahit hindi ako mapili, wala ka pa ring pakialam. Lin Kanyue. Ay Lingling, huwag kang magmadali. Pwede kitang tulungan. Malapit kami sa investment manager ng Fashion, pwede ko kayong ipasok kaagad. Basta, samahan mo lang akong kumain. Lingling, tutulungan kita. Tutulungan kitang gawin ito. Isang kainan lang. Ganyang kasimpleng hiling. Pumayag ka na. Ang isang kainan kumpara sa puhunan mula sa Fashion Group, napakaliit lang niyan. Kung hindi mo ito papayagan, tanga ka ba? Kung gayon, maraming salamat Lin Xiao. Sige, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala dyan. Ay nako Lingling, pupunta lang ako sa banyo. Lin Xiao. Kumusta? Pumayag si Lingling. Ang 5 milyong ito, sulit naman di ba? Yan. Maraming salamat sa iyo ngayon. Malaking tulong ka sa akin. Ang ibinigay kong pera na ipasok na sa iyong bank card. Balikan ko at bibigyan pa kita ng 2 milyon. Kung gayon, maraming salamat. Uuwi na ako para hindi maghinala si Lingling. Ang pamilya Lin, minsan ng pampublikong pinahiya ang aking ina at lihim na pinupuntirya at sinisiraan ng kushi. Mukhang may connection din sila sa pamilya Liu. Haay, sila ang may kinalaman sa pagkakakulong ko sa ilalim ng dagat. Hindi ito aksidente. Sultan, ito ang impormasyon tungkol sa pamilya Liu at Lin. Lahat ng pinag-utos ni Shuangke ay narito. Ilagay mo dyan. Nga pala. Ngayon, may nagngangalang Guling ba na nagsumite ng aplikasyon para sa puhunan? Sagot sa Sultan. Mayroon nga pong kumpanya na tinatawag na Guhay Group na nagsumite ng mga dokumento. Ngunit hindi pa ito naaprubahan. Sinuri ko na, maliit lang itong grupo, kaya malamang ay walang pagkakataong makakuha ng puhunan. Hindi na kailangang suriin, diretso ng aprubahan. Bigyan sila ng puhunan na 50 bilyon. Opo, sisimulan ko na po ngayon. Opo, aayusin ko na po agad. Ang tagal na naming naghihintay. Kati-katiwala ba talaga si Lin Kanyue? Sige na, umalis na tayo. Ay nako Lingling, wag muna tayong umalis. Naibigay na natin ang lahat ng dokumento, hintay na lang muna tayo. Sino si Guling? Siya po si Guling. Sa wakas ay nakita na kita. Ako po ang responsable para sa investment bid na ito, si Wu Dei. Narito ako upang ipaalam sa iyo.
Ang Guhay Group mo ay naaprubahan na para sa investment application? May 50 billion pesos na investment. Ano? 50 billion pesos? Ang dami. Mr. Wu, pero ang mga dokumento namin ay nasa proseso pa ng pagsusuri. Bakit direktang inaprubahan? Hindi na yon problema. Hindi na kailangang suriin ang mga dokumento mo. Direkta na itong naaprubahan. Narito ang mga detalye ng investment. Pakisuri na lang po. Salamat po. Naku, Lingling, ang galing. Akala ko si Young Master Lin ay niloloko lang tayo, nagmamayabang lang. Hindi ko akalain na ganoon siya kagaling. Kumusta kayong dalawa? Masaya ba kayo sa resulta nito? Sobrang masaya po. Hindi ko akalain na ganoon kalakas ang koneksyon ninyo. Direkta niyong pinapunta ang Fashion Company para mag-invest ng 50 billion pesos sa amin. Ano? 50 billion pesos. Maging ang pamilya ko ay hindi makakakuha ng investment na iyan. Kailan pa naging ganoon kagaling si Uncle Wu? Umasenso na naman ba siya? Young Master Lin, anong nangyari sa'yo? Wala naman. Basta masaya kayo, ayos na. Uy, hindi ba si Yefeng iyan? Nakita mo ba? Kahit wala ang investment mo bilang CEO ng Fashion, nakakuha pa rin kami ng 50 billion pesos. Alam ko na, ako ang nagpina-invest. Anong pinagsasasabi mo? Malinaw na ito ay gawa ni Lin Xiao. Anong kinalaman mo dito? Si Lin Sao? Sino siya? Bakit hindi ko siya kilala? Siya ang kilalang panganay na anak ng pamilya Linza. Siya at ang investor ng Fashion ay magkaibigan na mula pa sa kanilang mga pamilya. Malaki ang impluensya niya. Si Wu Dai. Napakababa ng uri, hindi ko siya kilala. At hindi ko rin iniisip na kwalipikado siya para ipa-invest ang Fashion G1 ng 50 bilyon. Ang Linja? May narinig nga ako tungkol sa kanila. Isang pangalawang uri lamang na pamilya sa Haichun. Isang pangalawang klase lang na pamilya sa High City. Ang lakas ng loob mo na lapastanganin ang pamilyang Lin at si Tio Wu. Hindi ka ba naniniwala na gagamitin ko ang impluensiya ng pamilya para paalisin ka sa High City? Yefeng, mamamatay ka ba kung hindi ka magyayabang? Nakahain na ang katotohanan, nagpapalusot ka pa rin. Talagang binigo mo ako. Tama. Ang payagan, ang Fashion Group na mag-invest, karapat-dapat ka ba? Lingling, sino itong hambog na binatilyo? Masyado ba kayong magkakilala? Siya ang anak ng dating kaibigan ng nanay ko. Nagtatrabaho siya bilang security guard sa aming kumpanya. Young Master Lin, wag mo na siyang patulan. Ang yabang ng pananalita. Akala ko kung anong klase, security guard lang pala. Ngayon dahil kay Lingling, palalabasin kita. Sa susunod, kung maglakas loob ka ulit na magyabang sa harap ko, isasara ko ang lahat ng daan mo at papagala-galain ka sa kalsada para mamalimos. Sigurado ka bang gusto mong ipasara ang lahat ng daan ko? Bakit natakot ka? Kung ayaw mong maging pulubi, umalis ka na ngayon. Hoy Wang Chonglin! Tanggalin mo agad si Wu Dai. Bukod pa rito, kanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilyang Lin. At saka, iban sila sa buong industriya. Palalabasin ko sila sa High City. Yan ang sagot ko sa iyo. Hemp, ha, nakakatawa. Sinabi mong iban ako sa buong industriya at gusto mong patanggal kay Presidente Wang, si Tio Wu. Yefeng, ano bang pinagsasabi mo? Kung kagalitin mo ang Fashion, maaapektuhan si Lingling. Tama na Yefeng, umalis ka na. Ang Fashion Group ang nangungunang kumpanya sa High City. Kung kagalitin natin ang Fashion, matatapos na ang guhay natin. Umalis ka. Kung kagalitin mo ako, kailangan mong magbayad. Binatilyo, binigyan na kita ng isang pagkakataon. Ay, dumating na si Tio Wu. Oh, narito si Uncle Wu. Narinig niya sigurong sinisiraan mo si President Wang. Tapos ka na bata. Ang galit ni Fashion, hindi madaling tiisin. Maaring nadawit din si Guhay sa pagkakataong ito. Maghintay ka na lang na ma-blacklist. Yefeng, umalis ka na. Hindi pwedeng ma-blacklist si Guhay. Bakit ka pa nakatunganga? Umalis ka na. Uncle Wu, maraming salamat talaga sa pagkakataong ito. Sa susunod, iniimbitahan ko kayo sa bahay namin para kumain. Nga pala, sakto ang dating ninyo. Sinisiraan kayo ng batang ito at ang presidente ng Fashion. Grabe ang kasalanan. Parusahan niyo siya kaagad.
Yefeng, kasalanan mo lahat. Pinahirapan mo si Lingling. Parusahan siya? Opo. Ngayon, parurusahan kita ng husto. Walang hiya ka. Bakit si Young Master Lin ang sinaktan? Mayroon kaya itong pagkakamali? Bakit niyo ako sinasaktan? Ang sampal na ito, para sa tunay mong ama. Dahil sa iyo, napahamak ang pamilya ko at ang pamilyang Lin. Maghintay ka na lang na ang pamilya ay parusahan ka ng husto. Tito, ano ba talaga ang nangyari? Wala ba itong pagkakamali? Ano ang nangyari? Dahil sa iyo, natanggal ako. Dahil sa iyo na blacklist ang pamilyang Lin at kinansela ang kontrata. Nagtanong ka pa sa akin kung ano ang nangyari. Hindi ko sana inasikaso ang koneksyon para sa iyo. Hindi ko na dapat kayo tinulungan. Paanong nangyari iyon? Kanina lang, ay maayos pa. Alam ko na, siguradong siya ang tumawag kanina at nagsumbong sa fashion group tungkol sa akin dahil sa paghingi niyo ng tulong, kaya kayo nasisante. Ikaw yon. Tapos na tayo, Lingling. Ang paghingi natin ng tulong sa likod ay nabunyag. Yefeng, bakit mo ipinagkanulo si Lingling? Wala kang kwenta. Yefeng, para lang sa sarili mong kapritso, ipinagkanulo mo ang aking Guhay Company. Labis mo akong binigo. Lingling, sila ang pinarusahan ko. Walang kinalaman ng Guhay Company. Paparusahan ng mga kabataan? Ang kapal ng mukha mo. Pinagkaitan mo ako ng trabaho? Hindi rin kita hahayaang makalusot. Babaliin ko ang iyong mga kamay at paa at itatapon ka sa ilog para ipakain sa isda. Tigil. Presidente Wang, Nagsampa na tayo ng reklamo sa napakalaking leader. Ang paghingi natin ng pabor, tiyak na hindi magiging maganda. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Udeye, hindi ba nasisante ka na? Ano pa ang ginagawa mo dito? Nanggugulo ka ba sa fashion group? Hindi po. Presidente Wang, ang batang ito, minamaliit kayo at ang fashion group, paparusahan ko siya para sa inyo. Oo, tama. Mahal na presidente, mapapatunayan ko na minamaliit kayo ng batang ito at inaangkin pa niya na siya ang presidente. Talaga? Talaga? Nagambala ko raw ang presidente. Hayaan mong mamatay si Yefeng. Ngayon wala ka ng pagkakataong maging pagkain ng isda. Maghintay ka na lang na mawasak ang iyong buto at maging abo. Gago. Presidente Wang, bakit? Bakit mo ako sinuntok? Bakit? Ang aking nasasakupan ay walang pinag-aralan. Nainsulto ka niya. Mang Yusho ko, nainsulto ka niya. Hindi kaya mali ang nakita ko? Bakit napakabait ni Presidente Wang kay Yefeng? Yefeng, magkakilala na ba kayo ni Presidente Wang dati? Hindi, ngayon lang kami nagkakilala. Kung gayon, bakit ganoon si Presidente Wang sa iyo? Ay alam ko na. Siguradong mabait si Presidente Wang sa kapwa. Hindi niya matiis ang pang-aapi ni Wudeye, kaya siya lumabas upang magbigay ng hustisya. Presidente Wang, ako po ay nagkamali. Patawarin mo ako, hindi ko na po uulitin. Patawarin ka? Sinisira mo ang pangalan ng aming fashion group? Paano kita patatawarin? Ay naku, hindi maganda ito, Lingling. Parusahan si Wudeye. Susunod siguradong tayo na. Habang hindi pa kami napapansin ni Presidente Wang, umalis na tayo agad. Paano si Yefeng? Wala tayong pakialam kung anong mangyayari sa kanya. Unahin mo muna ang sarili mo. Mga tao, palabasin ninyo sila. Hindi na sila makakapasok sa fashion magpakailanman. Presidente Wang, hindi ko na po uulitin. Presidente Wang, patawarin mo po ako. Sa tingin mo, ayos lang ba ang ginawa ng iyong nasasakupan? Ayos lang ba? Wala akong pakialam, dalawang maliliit na tao lang naman. Oo nga pala. Pakisabi kay Lingling. Sabihin mo, hindi aalisin ng fashion group ang kanilang investment para wala siyang alalahanin. Naiintindihan ko po. Ngayon itong paglipad natin, para lang tayong nagsayang ng oras? Hindi lang iyon. Kasalanan lahat iyon ni Yefeng. Kung kumalat ang tungkol sa paghingi natin ng pabor, ang ating Guhay Group ay magiging kahiya-hiya sa Haicheng. Sobra na talaga siya. Hello, Jinong Wang. Paumanhin. Ako ito. Ano? Ha? Sige. Salamat sa'yo, salamat. Lingling, anong nangyayari? Magsalita ka. Ay, tumawag si Wang Zon. Sabi niya hindi na nila kukunin pabalik ang pera na ipinuhunan ng Fashion Jituan na ipadala na sa kumpanya natin. Kaya huwag akong mag-alala. Napakagaling, Lingling. Yaman na tayo. Mukhang talagang nakatulong sa atin si Lin Xiao, Oo. Sa susunod kailangan nating pasalamatan ng husto si Lin Xiao. Natanggap mo na ba ang balita mula kay Wang Chonlin? Uy, hindi ba yan ang malas? May mukha ka pa bang bumalik? Bakit hindi ako makakabalik? Lingling,
Tingnan mo, sinabi ko na hindi magkakaproblema ang Guhay Gongsi, tama? Pinapabalitaan ko na kayo ni Wan Cholin, makakapagpahinga na kayo. Yefeng, huwag ka nang magyabang dito. Maliwanag na ang Wang Zong ang mapagbigay at tinutupad ang pangako. Paano naging gawa mo lahat yan? Anong kinalaman mo diyan? Ayaw ko talagang makita ang pagyayabang mo. Ikaw, kung magyabang, pwede bang magkaroon ng limitasyon? Ay, hindi ako nagyayabang. Tama na, Yefeng. Hindi pa ba sapat ang mga kasinungalingan mo ngayon? Para lang sa sarili mong dangal, ipinagkanulo mo ang kumpanya ko, hindi pa nga kita sinisingil dyan. Nandito ka pa rin at nagkukunwaring may kapangyarihan, nagpapanggap na CEO ng Fashion. Hindi kailanman sinisi ng Fashion Zituan ang paggamit mo ng koneksyon. Ako mismo ang sumuri sa iyong mga dokumento at wala itong kinalaman kay Lin Sanyue o Uda Yi. Nagsisinungaling ka pa rin. Si Lin Xiao ay naghirap ng husto para tulungan tayo. Napakalaki ng isinakripisyo niya, inaangkin mo pa ang kanyang gawa? Tama na, Lingling. Hindi na kailangan magalit sa ganyang klaseng tao, hindi sulit. Tara na. Ang perang binayad ng Fashion Group, hindi pa natin nagagamit. Binata Liu. Kailangan mo akong iligtas. Lin Kanyue, hindi ba sinabi kong ayusin mo ang babaeng iyon? Ano na ang nangyari? Paumanhin, Binata Liu. Hindi pa. Ang walang kuwenta mong nilalang. Hindi mo magawa ang maliit na bagay na ito, ha? Binata Liu, pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Hindi po ako ang may kasalanan dito dahil sa isang nagngangalang Yifeng. Siya ang dahilan kung bakit natanggal ang tiyuhin ko at itinakwil pa ako ng pamilya. Ano yan? Puro gulo. Lin Kanyue, sasabihin ko sa'yo, ang babae lang ang gusto ko. Kung magawa mo ito ng maayos, kahit anong mangyari, okay lang. Kung hindi mo magawa, wala akong pakialam kung mamatay ka. Binata Liu, wag po kayong mag-alala. Pagkalipas ng 2 araw, ay kaarawan na ni Guling. Marami akong dahilan para yayain siya noon. Marami ako niyan. Sa panahong iyon, ang dahilan para ilabas siya, marami akong mahahanap. Pero ito, mahirap magluto. Nang walang sangkap, pakisuyong bigyan mo pa ako ng pera. Sa pagkakataong ito, titiyakin kong ayusin ang bagay na ito para sa iyo. Ang gahaman. Sige, ang aking mga tauhan, hindi ko hinahayaang magutom. Salamat, Young Master Liu Malas. Liu Malas. Salamat, Young Master Liu. Salamat, Young Master Liu. Hello? Yan? Maaari mo bang tulungan ulit ako? Lingling, ito ang regalo ko sa iyong kaarawan. Maligayang kaarawan sa iyo. Salamat yan. Lingling, narinig ko, Young Master Lin ay naghahanda ng espesyal na regalo sa kaarawan para sa iyo. Hindi tulad ng ibang tao, hanggang ngayon ay wala pa ring pinapakita. Lingling, kaarawan mo pala ngayon. Anong gusto mong regalo sa kaarawan? Sabihin mo sa akin. Kahit nabituin pa yan, kaya kong ipitas para sa iyo. Wala kang kapangyarihan o impluensya, ipitas pa ng bituin. Mabilis lang ang dila mo, ang kailangan namin ay aktwal na aksyon. Maliban kung ibibigay mo sa aming Lingling ang White Gold Galaxy, ang pinakamahalagang alahas, iyon ang tunay na pagmamahal. Hello? Agad na ihanda ang White Gold Galaxy para sa akin, direktang dalhin kay Guling. Bukod pa rito, magpareserba ng suite sa tuktok na palapag ng Shi Angelu para sa akin. Mag-oorganisa ako ng isang malaking salo-salo sa kaarawan para kay Guling. Bibigyan ko si Guling ng isang engranding birthday party. Anong pinagsasabi mong malaking salita? Ang Platinum Stars na yan ay nagkakahalaga ng 2 bilyon at ang tuktok ng Immortal Pavilion ay hindi basta-basta makukuha kahit may pera ka. Maghahanda pa ng birthday banquet, kung si Master Lin ang nagsabi niyan pwede pa. Ayos lang, Yefeng? Kahit hindi mo mabili, okay lang? Huwag kang magsinungaling at magkunwari. Sapat na sa akin ang intensyon mo. Ako. Lingling, maaari mo ba akong samahan kumain? Birthday mo ngayon, espesyal akong naghanda ng isang misteryosong regalo para sa iyo. Balak kong ibigay sa iyo. Tingnan mo, ang tunay na may kakayahan ang tumawag. Pupunta ako. Master Lin, nakakonsensya ako sa nangyari sa iyo, na pinagalitan ka ng pamilya mo noon. Hindi ko talaga maalis sa isip ko. Nagkamali lang ang mga nakatatanda, Lingling. Huwag kang mag-alala. Tandaan, kailangan mong pumunta ha. Naghanda ako ng isang napaka-espesyal na misteryosong regalo. Sige. Wow, Lingling. Siguradong Platinum Stars yan. Ang swerte mo. Yan, umalis na tayo. Pupunta rin ako. Bakit ka ba nakikisali? Si Lingling ang inimbitahan nila, ikaw na pampagulo, bakit ka sasama? Yefeng, huwag ka na lang pumunta. Ang pangit ng nangyari sa inyo ni Master Lin noon. Dito ka na lang sa bahay.
Lingling, pupunta tayo para makita ang tunay na may kakayahan, ang taong bumili ng Platinum Stars, hindi tulad ng iba, na puro salita lang. Tara na. Sa wakas, nandito na. Lingling, halika. Umupo ka rito. Salamat, Mr. Lin. Dapat sana sa si Angelo ko ipagdiriwang ang kaarawan mo, Lingling. Pero bigla na lang may umarkila ng buong lugar. Nakakapanghinayang. Ayos lang po, Mr. Lin. Di nyo na po kailangan gumastos ng ganoon kalaki. Mr. Lin, ano po ang inihanda ninyong regalo sa kaarawan ni Lingling ngayon? Pwede niyo po bang ibunyag sa amin? Ay, hindi pwede. Napakahiwaga ng regalo sa kaarawan, kailangan itong itago. Nako, nandito na si Lingling. Ganito na lang, uminom muna tayo. Kapag nakainom na kayo, sasabihin ko sa inyo kung ano ang regalo. Pasensya na po, Mr. Lin. Ayoko po uminom. Marami pa po akong kailangang ayusin sa kumpanya. Lingling, kaarawan mo ngayon, huwag ka namang maging killjoy. Uminom ka na lang kahit isa. Pero, ako... Mr. Lin, mukhang hindi pa sapat ang sinseridad mo. Bakit hindi mo muna ilabas ang regalo, para kapag masaya na si Lingling, sasamahan ka na niyang uminom? Sige, ilalabas ko na. Kukunin ko na lang. Nandito po ba si Binibining Gu? Ah, ako po iyon. Ito po para sa inyo. Platinum Stars, pakitingnan. Platinum Stars? Naku, talagang ang Platinum Stars. Sobrang galante mo naman, Binatalin. Lingling, dapat mong pahalagahan ang kaloob ni Binatalin. Yan, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ah, Lingling. Nagustuhan mo ba? Oo, syempre nagustuhan ni Lingling. Wow! Ang yefeng na iyon, sinabi pang padadalhan ka ng Platinum Stars, pero si Binatalin pa rin ang nagbigay. Talagang ang wala siyang kwenta, puro lang salita. Ang tulad niyang iyon ay naglakas loob pang saktan ako sa susunod na magkita kami. Tingnan mo kung hindi ko basagin ang bibig niya. Lingling, tingnan mo ang aking intensyon. Nakita mo na. Gusto ko lang nakasama ka. Uminom ng isang baso. Hindi mo ba ako mapagbibigyan kahit ito lang? Lingling, samahan mo na siyang uminom kahit isa lang. Sige na nga. Ikaw ba si Binibining Guling? Oo, ako nga. Ha? Sige. Yan. Personal tayong inimbitahan ng Pangulong Wang ng Fei Shen Group para dumalo sa isang top-tier na pagtitipon sa Xi'an-Gelu. Inimbitahan mismo ng Pangulong Wang. Kailan? Ito ngayon mismo. Diyos ko, ipinabuo ni Pangulong Wang ang buong Xi'an-Gelu para lang ipagdiwang ang kaarawan ng mahal niya. Inimbitahan niya ang lahat ng malalaking pamilya sa Haicheng. Isa itong napakagandang pagtitipon. Oh, paumanhin, Binatalin. Hindi ko matanggihan ang imbitasyon ni Pangulong Wang. Kaya, aalis na muna ako. Ibabalik ko sa iyo itong Platinum Galaxy. Lingling, tatanggihan mo ba talaga? 20 bilyong halaga ito ng alahas. Sandali, Lingling. Nagmamaneho ako. Ihahatid kita sa Xi'an-Gelu. Hindi na kailangan. Binatalin, nagpapasalamat ako sa iyo, pero wala talaga akong interes sa iyo. Hindi ako magiging tulad ng ibang babae na pinaghihintay ka. Ibabalik ko sa iyo itong Platinum Galaxy. Tapos na tayo. Kung ganoon nga ang sitwasyon. Kung gayon, hindi na kita pipilitin pa. Wala kang karapatang hawakan yan. Yefeng, istorbo ka na naman sa akin? Yefeng, bakit ka nandito? Nandito ako para dumalo sa kaarawan mo. Yefeng, ano na naman ang pinagsasabi mo? Ito ang regalo ni Binibining Lin sa akin, bitawan mo na. Ito talaga ang regalo ko sa iyo. Ang Platinum Stars ang binili ko para sa iyo? Hindi ko hahayaang makuha ka ng isang manloloko. Yefeng, huwag ka nang magpanggap, isang mahirap na tulad mo. Paano ka makakabili ng ganoong kamahal na regalo? Ang Platinum Stars na ito, malinaw na ako. Si Lin Kanyu ang gumastos ng malaki para bilhin. Kailan pa naging ikaw ang bumili? Ito talaga ang birthday gift na inihanda ko para sa iyo. Hindi lamang ako naghanda ng Platinum Stars para sa iyo, naghanda rin ako ng isang marangyang birthday party. Dadalhin kita. Marangyang birthday party. Ikaw lang. Hindi ko alam kung saang sulok nang galing ang mahirap na batang lalaki na yan. Sa Haicheng, sino ang maiimbitahan mo? Tama. Paano kami pupunta sa ganitong klase ng mumurahing salo-salo?
Susunod ay dadalo kami sa isang top tier na party. Yefeng, tama si Yan. Saan ka kukuha ng pera para makabili ng regalo? Huwag ka nang magsinungaling pa. Hindi ako nagsisinungaling, Lingling. Tigilan mo na ang pagsisinungaling. Hindi ako nagsisinungaling, Lingling. Naghanda talaga ako ng isang engranding birthday party para sa iyo. Sumama ka sa akin. Talaga? Isa kang hindi naniniwala hanggat hindi nakikita ang patay. Tingnan natin. Yang sinasabi mong engranding birthday party. Anong klaseng itsura para talagang mapahiya ka? Lingling, sumakay na tayo sa sasakyan ni Linzong. Huwag mo nang pansinin itong baliw. Seryoso ka ba? Seryoso ako. Sige. Kung gayon, pagkakatiwalaan kitang muli. Dalhin mo ako. Huwag mo akong biguin. Yan, ikaw na ang pumalit sa akin sa party ng Fashion G1. Wafu. Bakit mo dinala si Lingling dito sa Senkoklo? Hindi mo siguro sasabihin na dito rin ang birthday party na inihanda mo para kay Lingling? Ang buong Senkoklo ay nireserve na ni President Wang. Wala nang lugar para sa iyo, Wapfu. Fu, ito ba ang sinasabi mo? Na lugar para sa birthday party ko? Sinabi ko, ipinahanda ko ito kay Wang Chonglin. Ito ang birthday party na inihanda para sa iyo. Wafong. Ito ang birthday party na inihanda ko para sa iyo. Yefeng, paulit-ulit kang nagmamayabang at nagsasalita ng malalaking salita. Minsan sinasabi mong, ikaw ang presidente. Minsan naman mag-invest. Kailan ka ba hindi tinulungan ni Young Master Lin? At ang Platinum Star Group, regalo rin iyan ni Young Master Lin kay Lingling. Tama. Lahat ng ito ay gawa ko. Yefeng, akala ko mapagkakatiwalaan kita ngayon. Tulad noong bata pa tayo, akala ko kasing buti ka pa rin noon. Binigo mo talaga ako. Sinungaling kang mandaraya. Mula ngayon lumayas ka sa bahay namin, ayoko nang makita ka. Yan. Tumahimik ka. Hindi ba si Assistant Zhao iyon? Siya ang punong tagapamahala sa ilalim ni Presidente Wang. Binibining Gu, malapit na pong magsimula ang birthday party na inihanda para sa inyo. Ano ang sinasabi ninyo? Maaari na po kayong pumasok. Ano? Birthday party ni Lingling? Ibig bang sabihin, si Yefeng talaga ang presidente ng Fashion Group? Imposible. Siyempre, imposible. Ang presidente ng Fashion Group ay tiyak na aplidong Wang. Siguro si Assistant Zhao, nagkamali po yata kayo? Assistant Zhao, isang beses pa lang kami nagkita ni Presidente Wang. Baka po nagkamali kayo? Hindi po ako nagkamali. Kayo po talaga, Binibining Gu. Hindi po ako nagkamali. Ikaw po talaga, Ginang Gu. Kung gayon, kilala niyo po ba siya? Opo. Siya po ang bagong CEO ng Fly God. Ano? Pala si Yefeng ang bagong CEO ng Fly God. Kaya pala naparusahan si Young Master Lin at natanggal si Wu Dei. Lahat ito ay dahil kay Yefeng. Pero teka, paano naman ang Platinum Star Collection? Malinaw na bigay ito ni Young Master Lin kay Lingling. Ano? Ako mismo ang nagpaabot ng Platinum Star Collection kay Ginang Gu. Ano ang kinalaman niya rito? Hindi kaya nagpapanggap ka? Ay, pasensya na po. Assistant Zhao, nagkamali po ako. Nagpadala lang po ako sa tukso. Patawarin niyo na po ako. Mukhang masyado pa akong naging mabait sa pamilya Lin para ang isang tulad mo ay makapaggulo sa harap ko. Pasensya na po, Mr. Ye. Ako, nagkamali ako. Patawarin mo na po ako. Pwede bang wag mo na akong patulan? Umalis ka. Huwag mong harangan ang daan ni na Mr. Ye at Ginang Gu. May tao ba riyan? Agad na paalisin ang pamilya Lin, palayasin sila sa Haicheng ng tuluyan. Lingling, tara na! Mr. Ye, Assistant Zhao. Hintay, ako. Mr. Ye. Naku, itong mga ito. Ang bawat isa ay walang kapantay na pambihirang kayamanan, katulad ng Platinum Star Collection. Ginang Gu, sandali lang po. Mayroon pa pong susunod na programa, kailangan ko pong maghanda. Mayroon pa tayong programa, kailangan ko nang maghanda. Naku, Yefeng, para ba talaga sa akin itong birthday party? Hindi ba ako nananaginip? Tama ka, Lingling. Ito nga ang birthday party na inihanda ko para sa iyo. Lahat ng mga regalong ito ay tanggapin mo. Hindi ka na nanaginip. Ikaw, Yefeng, ikaw ba talaga ang CEO ng Fashion Group? Oo, ako talaga ang CEO ng Fashion Group. Walang pinagkaiba. Ha? Kung gayon, kayo na po ang bahala. Ang nangyari kanina ay hindi sinasadya. Huwag niyo na po akong maliitin na isang hamak na babae. Kaibigan ka ni Lingling, hindi na kita sisisihin. Mabuti naman, Lingling. Ngayon nakakuha ako ng benepisyo dahil sa iyo. Ang Fashion Group ay nagbibigay ng isang marangyang villa park na nagkakahalaga ng 10 bilyong. Ito ang regalo ng aming CEO kay Miss Gu. Guling. San Fenfang? Itong si Guling?
Dati pa man ay ayaw ko na sa kanya. Hindi pwede? Kailangan ko siyang ipakita. Ito ang lugar na inarkila ni Manager Wang. Bakit may mga taong hindi kasama ang pumasok? Tawagan ang kumpanya para kumpirmahin kung nagpapasok sila ng mga taong hindi kabilang. Sun Fenfang, tama? Ikaw ba si Sun Fenfang? Talagang pwede kang tawagan si Wang Zon para kumpirmahin, tingnan mo kung sino talaga ako, si Yefon? Oo nga, si Yefong ang bagong presidente ng Fashion G1. Magkaroon ka naman ng katinuan, okay? Bagong presidente? Wala akong narinig tungkol sa kung anong bagong presidente. Pero wala rin akong karapatang tawagan si Wang Zon. Pero kaya kong kumpirmahin sa mga tao sa Departamento ng Mga Gawain. Hello? Tanong ko lang, ang birthday party ba ni Wang Zong ay para kay Kulin? Sige. Tanong ko lang, may narinig ka na ba tungkol kay Yefong? Sige. Ang birthday party ay para nga kay Kulin, pero sabi nila, hindi pa nila narinig ang pangalan ni Yefong. Yefong? Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi mo naman siguro kami niloloko ulit, di ba? Lingling, hindi kita niloloko. Ako talaga ang presidente ng Fashion G1. Kung hindi presidente ng Fashion G1 si Yefong, paano niya mapapagalaw ang malaking tao tulad ni Zhao Julie? Hindi kaya. May utang na loob si Wang Zong sa kanya, kaya niya pinapagalaw si Zhao Julie. Tigilan mo na ang panloloko. Mag-utos kay Zhao Assistant? Huwag kang magsinungaling. Sa tingin ko, pinahanap mo lang din yan ng magpapanggap, di ba? Guling, nai-report ko na ito sa Board of Directors. Naghanap ka ng magpapanggap na presidente? Maghanda kang harapin ang galit ng Fashion Group. Yefeng, niloloko mo na naman ako, tapos naniwala pa ako sa iyo? Paano mo ako nagawang saktan? Ako ang kinatawan ng Fashion Group. Sapat na Yefeng? Okay lang kung nahuli kang nagsisinungaling, pero naglakas loob ka pang manakit ng tao. Sobra ka na. Ay, Lingling, huwag ka nang magalit. Ipagtanggol ka lang naman ni Yefeng. Hindi ko siya kailangan para ipagtanggol ako, sapat na kung hindi niya ako bibigyan ng problema. Hindi na ako makatagal dito. Yan umuwi na tayo. Ay, sandali. Mayroon pa tayong programa. Ay naku, halika na. Sige na nga, sige na nga. Umalis sila, pero hindi ka makakaalis. Naglakas loob kang saktan ako. Pagdating ni Zhao Assistant mamaya, titingnan ko kung paano ka mamamatay. Sa wakas dumating ka na. Ang taong ito ay nagpanggap na presidente kanina, at sinaktan pa ako. Bilisan mo, parusahan mo siya. At sinaktan pa ako, parusahan mo siya agad. Assistant Zhao, bakit mo ako sinaktan? Napakatapang mo. Nilalabanan mo pa si President Ye. Tanggal ka na. Paumanhin, President Ye. Ang aking tauhan ay naging hangal at nabangga ka. Patawarin mo po kami. Hayaan mo na, hindi mo kasalanan. Ano? Siya nga ba ang president namin? Paanong nangyari iyon? Hindi ba si President Wang ang president namin? Bobo, ang pagkatao ni President Ye, may ikukumpara ba ni President Wang? Ang fashion namin ay lahat pribadong pag-aari ni President Ye. Paumanhin, Mr. Ye. Nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Lumayas ka. Naku! Lingling, hindi mo pa nakuha ang regalo mo. Ayaw ko na. Kung sino ang gusto, siya na ang kumuha. Lingling, huwag ka nang magalit. Kahit na umarte lang si Yefeng, pero totoo ang kanyang intensyon. Tingnan mo, tunay din ang paghahanda, mas kawili-wili kaysa kay Lin Kanye. Alam ko, at nagpapasalamat din ako sa kanya. Pero ayoko lang sa kanyang ugali na nagkukunwari. Hindi ko pinapangarap ang mga regalong ito. Naku, kung hindi mo gusto, gusto ko. Teka, babalik ako para kunin para sa'yo. Kapag nakuha ko na, tandaan mo, bigyan mo ako ng 2 piraso. Naku! Pag nakuha ko na, huwag mong kalimutang bigyan ako ng 2 ha. Ay? Paumanhin po. Ginoong Ye, hindi po ako naging mahusay sa aking gawain, kaya nagkamali po ng pagkaunawa si Ginanggu. Pupunta na po ako para ipaliwanag. Sige na, ako ay isang taong malayo sa mundo. Wala akong pakialam sa mukha o reputasyon. O nga pala, tulungan mo akong tawagan mamaya si Lingling. Sabihin mo na may utang na loob sa akin si Wang Chonglin. Si Yefeng ba talaga ang CEO ng Fashion Group? Lingling, kung ayaw mo kay Yefeng, bakit hindi mo na lang ibigay sa akin na kapatid mo? Yan. Bakit ka nagbago ng isip at makikipaglapit kay Yefeng? Sa totoo lang, tingin ko mabait din naman si Yefeng. Tingnan mo, matangkad, gwapo, at maganda pa ang background. Nagkagusto ka kay Yefeng? Lingling, ayaw mo naman sa kanya, ibigay mo na lang siya sa akin. Pero siya ang aking fiancé. Fiancé, wala naman kayong nararamdaman sa isa't isa. Ay naku, ang kapatid mo, ngayon lang nagkagusto sa isang lalaki, pakiusap ibigay mo na lang siya sa akin. Sige na, kung gusto niya. Ay,
napagkasunduan na natin yan ha. Huwag mo akong agawan. Ay, kung ganoon, napag-usapan na natin, bawal kang umagaw sa akin. Ay, Ye Feng, may lakad ka ba ngayon? Gusto mo bang lumabas tayo at magsaya? Sasama ba si Lingling? Ay, tayong dalawa lang ang pupunta. Kung ganoon, hindi ako sasama. Ye Feng, isang babae pa si Yan na nag-iimbita sa iyo. Sasama ka ba lang sa kanya at magsaya? Gusto mo bang sumama ako? Sumama ka lang sa kanya kahit isang beses. Dahil ikaw ang nagsabi, sige, pupunta ako. Lingling, alam kong ikaw ang pinakamabait. Halika na, Ye Feng, magmaneho ka. Sige, Sinundan ni Ye Feng si Yan. Bakit parang may nararamdaman akong kakaiba sa puso ko? ano ba talaga ang gusto mong gawin? Kaya mo ako inilabas. Ay nako, Kuya Ye Feng, gusto ko lang humingi ng taos-pusong tawad para sa aking nakaraang kawalang galang at pagkakamali. Humingi ako ng taos-pusong paumanhin. Sinabi ko na, kaibigan ka ni Lingling? Wala akong pakialam. Ibig sabihin, pinatawad mo na ako? Halika, ipinagbubuhos kita ng inumin. Halika, mag-toast ako sa'yo. Anong ginagawa mo? May fiancé na ako. Respetuhin mo ang sarili mo. Che, fiancé? Matagal nang sinabi ni Lingling. Wala kang pagkakataon. Hindi ba ako maganda? Anong kulang ko kumpara sa kanya? Baka pag sinubukan mo, magustuhan mo. May utang na loob ako kay Lingling. Kahit hindi niya ako mahal, hanggat hindi niya ako pinapaalis, mananatili ako sa tabi niya. Aalis na ako. Teka, Ye Feng, huwag kang umalis. Ye Feng, mapapasakin ka rin. Hoy, Lin Xiao. Magnegosyo tayo. Liu Xiao. Hindi ba pinapagawa ko sa'yo, yung babae na yon? Anong nangyari? Paumanhin, Liu Xiao. Muli akong nabigo. Naubos na rin ang pera. Hindi. May mukha ka pa bang bumalik dito? Liu Xiao, pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Kasalanan lahat ni Ye Feng. Hindi lang siya ang CEO ng Feishen Group. Palagi pa siyang nakabuntot kay Guling. Kung hindi, matagal na akong nagtagumpay. Kung hindi, matagal na sana akong nagtagumpay. Ang presidente ng Feishen Group ay hindi ba Sing Wang ang apelido? Saan nanggaling ang apelidong Ye na ito? Na-check ko na. Umuwi lang siya, galing ibang bansa. Pati si Assistant Zhao ay magalang sa kanya. Ang Feishen Group ay hindi katulad ng iyong pamilya Lin. Ang pamilya Liu ko ay ang numero 1 malaking pamilya sa Haicheng. Ano ang magagawa sa akin ng presidente ng Feishen Group? Kung gayon, Yang Master Liu, ano ang gusto mong gawin ko? Ganito, imbitahin mo ulit ang babaeng iyon. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang magtuturo sa kanya. Kakausapin ko itong si Ye Feng. Walang problema. Aayusin ko agad. Kapag nagawa mo ito, ikaw ay magiging alipin ng aking pamilya Liu. Salamat Yang Master Liu, salamat Yang Master Liu. Ay. Sige. Salamat Yang Master Liu. Salamat Yang Master Liu. Hello, Yan. Ang pinapagawa mo ay nagawa ko na. Yan, anong klaseng salo-salo ba ito? Kailangan pa akong isama. Marami pa akong gagawin sa opisina. Ay, Lingling, sige na. Malapit na tayo. Tara na. Yan, hindi ba yan ang panganay na binata ng pinakamalaking pamilya sa Hecheng? Bakit siya nandito? Ako syempre ang nag-imbita sa kanya. Umupo ka muna, hindi magandang laging nakatayo. Dati kasi, nagkaroon ako ng pagkakataon na makita si Ginanggu minsan. Mula noon, ako, ang binata, ay labis na humahanga kay Ginanggu. Ngayon, sadyang sa tulong ni Ginang Zhang, ay inimbitahan ko si Ginanggu na lumabas. Ganoon ba? Salamat sa paghanga ninyo, Binata Liu. Ito ba ang CEO ng Feishen Group? Ngayon, naalala kong inimbitahan ko lang. Si Ginanggu at si Ginang Zhang para magkita? Anong ginagawa mo rito? Kung nasaan ang fiancé ko, nandoon din ako, syempre. Fiancé? Grabe naman si Ginanggu. Siya pala? Ang fiancé ng CEO ng Feishen. Binata Liu, hindi si Ye Feng ang CEO ng Feishen Group. Isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Nababayaran na ni CEO Wang ang pabor na utang niya rito. Ibig sabihin, wala na siyang kinalaman sa Feishen Group. Wala na siyang koneksyon. Kainis, dahil lang sa isang pabor, ako ay napatalsik sa pamilya. Halos hindi na ako makakain. Ang pagpapahintulot ko sa iyo na umupo dito ngayon, iyon na ang pinakamalaking pabor ko sa iyo. Hi!
Iyon ang pinakamalaking pabor ko sa iyo. I don't earn A. Bastos, ang utang na loob kay Boss Wang ay nabayaran na. Naglakas loob ka pa ring maging mayabang? Akala mo ba talaga ikaw ang CEO ng Fashion Group? Tama na, Kenyo. Ngayon, araw ko ito upang makipaghapunan kay Miss Gu. Huwag kang maingay. Dahil kay Young Master Leo, palalampasin na kita ngayon. Miss Gu, ang basong ito ng top grade Romani Conti. Inihahandog ko sa iyo. Salamat, Young Master Liu. Yefeng, ano ang ginagawa mo? Huwag mong inumin, may kung ano sa alak. Ano? Anong may kung ano? Sa tingin ko, naiinggit ka lang kay Young Master Leo. Bakit hindi mo iginagalang si Young Master Leo? Yefeng, sa hapunan ko, si Liu, walang sino man ang makakatanggi sa aking toast. Napakalakas ng loob mo. Young Master Liu, huwag kang magalit. Hindi niya alam ang patakaran. Bakit hindi ko na lang inumin ang basong ito ng alak para kay Lingling? Hindi, yan. Ang basong ito ng alak, inihahandog ng Young Master Leo namin kay Guling. Kaya dapat inumin ito ni Guling. Yefeng, patay ka sa akin. Hindi mo kayang kalabanin ang pamilya, Liu. Tama na, Kenyo. Dahil kay Lingling, palalampasin ko na siya ulit sa pagkakataong ito. Tinitingnan ko ang mukha ni Liling. Pagbigyan ko na muna siya ngayon. Nakita mo ba, Yefeng? Ubus na ang alak. Punta ka doon, kumuha ka ulit ng bagong bote para sa akin. Ikaw ay taga-pamilya, Liu. Sino ba ang hindi nakakaalam na si Master Leo ay taga-pamilya Leo? Bakit ka pa nakatunganga diyan? Umalis ka na at kumuha ng alak. Masunurin ka pala. Mamaya, bibigyan kita ng boto para kainin. Nako, napakabukas palad ninyo, Master Leo. Maging ang asong kalye ay nabibiyayaan ng inyong kabutihan. Nako. Bakit napakabait ni Yefeng ngayon? Hindi ko rin alam. Nandito si Master Leo natin. Maglalakas loob pa ba siyang gumawa ng gulo? Nagpapanggap lang? Kapag nakakita ng tunay na dakilang tao, natatakot pati salita hindi na makabigkas. Punuin mo. Ikaw. Nako, Master Liu. Yefeng, anong nangyayari sa'yo? Master Liu, paumanhin po, paumanhin. May problema sa utak si Yefeng. Mayroon siyang pasumpong-sumpong na pagkabalisa. Patawarin niyo po siya. Huwag niyo na siyang patulan. Kahit ang aking ama ay hindi naglakas loob na buhusan ako ng ganito. Siya ang kauna-unahang naglakas loob na buhusan ako ng alak sa ulo. Ngunit alang-alang kay Binibining Gu. Pero dahil sa iyo, Miss Gu, pagbibigyan ko na siya ngayong isa pang pagkakataon. Maraming salamat sa inyong kabaitan, Young Master Liu. Miss Gu, mamaya pagkatapos natin kumain, mag-KTV tayo, okay? Ako ang manlilibre. Sigurado akong hindi mo naman siguro tatanggihan, Miss Gu. Hindi yata iyon angkop. Tama. Kaming dalawang babae na pupunta sa KTV. Medyo sobra naman iyon. Ay, paano naman naging sobra iyon? Ang kasintahan mo, binuhusan ng alak ang aming Young Master Liu. Dahil lang doon, pinatawad na siya ni Young Master Liu. Dahil sa iyo, pero hindi ka man lang magbibigay ng pabor para kumanta kayo? Hindi ba iyon ang mas sobra? Ako, Ano? Ngayon mo lang nalaman na nagkamali ka. Kahit pa mag-toast ka ngayon, hindi ka na patatawarin ni Young Master Liu. ha? Young Master Liu, May sakit ka ba? Paulit-ulit mo akong ginagalit? Talaga bang akala mo wala akong pasensya? Ikaw, patumbahin mo siya para sa akin at itapon sa dagat para kainin ng isda. sige. Aray, Anong gusto mong gawin? Sinasabi ko sa iyo. Kapag sinaktan mo ako sa hinaharap, ang buong Haicheng, wala ka ng lugar. Ang maliit na pamilya Liu lamang, kayang-kaya kong ubusin. Ang maliit na Liu family lamang ay kaya kong sirain ng madali. pagbati, Suanke. Senyor, Immortal King. Ikaw ang Immortal King? Tama, ako nga ang Immortal King. Shuanke, dalhin mo silang lahat at interogahin ng maigi. Dalhin. Yefeng. Hindi. Immortal King. Ako... Alam kong may masama kang balak. Dahil sa kaibigan ka ni Lingling, patawarin muna kita. Huwag ka nang magpakita sa akin muli, kung hindi, papatayin kita. Opo, aalis na po ako kaagad. Yefeng, ayos ka lang ba? Ah, ayos na ako? Lingling, nilipol ko na ang Liu family. Nagbibiro ka na naman.
Bagamat malakas ang Fashion Group, hindi pa rin nila kayang lipulin ang Liu family. Pero imposible pa rin na lipulin ang pamilya Liu? Pwede mo bang sabihin sa akin kung sino ka talaga? Ako ang pinuno ng Junlin Immortal Sect. Ikaw ba ang alamat na Immortal King? Niloloko mo na naman ako. Ang pumuksa sa pamilya Liu ay si Xuanke mula sa Four Tombs of Immortal Sect. Tiyak na dahil sa masamang gawain ng pamilya Liu, kaya sila umaksyon. Nasaan siya niyan? Siya ba? Sabi niya, nagbakasyon siya sa ibang bansa. Hindi ko alam kung saan siya eksaktong nagpunta. Oo, alam ko na, uuwi na ako. Anong nangyari? Pinapauwi ako ng stepmom ko, tiyak na naman tungkol sa blind date. Magpanggap kang boyfriend ko para samahan ako sa blind date, 500,000, gagawin mo ba? Siyempre naman. Ay, none. Manager Gu, kailan ang blind date mo? Maghahanda ako. Ngayong gabi.